Sinaing, di pa kumukulo. Di pa mainit yung ihawan. Ang kalat ng kusina. Hindi mo ba alam sino ang bisita natin? Ikaw, kilala mo bisita natin? Sino ba po? Ikaw, kilala mo bisita natin? Si Ninong Ray? Ako yun. Ang dumi-dumi ng kusina natin. Oh. Ang kalat ng lahat. Nakakahiya sa bisita natin. Hindi nyo ba kilala yung bisita natin? Sino? Idol ko to. Pogi to. Bigyan ko kayo ng pagkakataong manghula. Sino ang pogi na nagsisimula sa letter D ang pangalan? Ikaw dati! Hindi. Iba pa. Hindi pa kayo na-briefing ni Alvin. Nasaan ba kasi si Alvin, pare? Dante Culapa, pwede. Mas macho at sexy kay Dante Culapa. Sino? Si Deho. Sino? Dio. Ito, papakilala ko na sa inyo yung guest natin, pare. Napaka-pogi, napaka-sexy, napaka-macho, napakagaling sa larangan ng daliri, pare. Pinapakilala ko sa inyo ang aking bro, si Dino Cornel. Pasok! Sino nagsabi Dante Culapa? Yan. Ayun. Ito. Ikaw? Hayaan mo na, sir. Nagbibiro lang. Bro, welcome sa kusina namin. Welcome, Ninong Ray. Maraming salamat. Pucha, kahit baha, tinuloy, pare. Baha sa labas. Baka di kayo naniniwala, di ba? Bumabagyo. Sa mga nagtatanong kung kailan daw ba kami magkokolab, eto na. Ang dami naghahanap niyan, par sobrang dami naghahanap. Teka lang, Ninong Ray, Oy, ha? bakit? Hindi ako binayaran ni Ninong Ray. Wala. Ang mahal ng TF ko, lumusong ako sa baha. Tama. Pag ako na leptospirosis, ha? Hindi, maganda naman gamutan sa Amerika eh. Kaya mo na yan. So, eto ay taga ano pa to eh, taga Amerika. Pero, dito sa Pilipinas, saan ka nakareside dati? San Andres Bukid, Manila. San Andres Bukid, Yes. di ba? Tapos, bakit ka umuwi ng Pilipinas? Umuwi ako sa Pilipinas dahil babayaran ako. Yun. Gutom na ako, Ninong! Gutom ka na. Yes. Gutom ka na. So, syempre, dahil nandito ka sa Pilipinas, puro pagkain Pilipino Yes. ang iahay Miss ko na sa'yo. miss ko yan. Walang, hindi na adobo, hindi mga ganyan. Yung pinaka-Pilipinong style ng pagkain, yung magkakamay kayo sa boodle fight, pare. Gagawa kita ng simpleng boodle kasi medyo marami-rami din tayo dito, Yes. eh, di ba? So, mag-iihaw tayo. Marunong ka ba magluto? Pero eto, magsisimula tayo doon sa mga medyo... Ayos na to, Ninong, sashimi. Hindi. Bangus yan, Ay, sir. di pa. Bangus yan. Kaya sa mga pinakamatagal isa lang, alam mo yung inihaw na bangus sa may palaman. Inihaw na bangus na may palaman. Oo, yung may palaman si Boys. Bangus burger. Tama ka. Foil. May foil ba sa Amerika? Meron. Saan ginagamit? Imported. Yung foil doon, gawa sa titanium. Gawa sa titanium. Yes. Ay, pwede makailang balik-balik doon, no? Kaya tayo ng bangus. Nagpapatis ka naman siguro. Yes. Patis. So, kamatis. Huwag mo kalimutan, Ninong Ray. Oo. Kasama ko si Senator Bam kahapon, ha? Huwag mo akong iniinis. Oo nga pala. Sorry. Patis uli. Simplihan lang natin yung Sige. luto. Kasi ang pagkain Pilipino, simple lang eh. Pero masarap. Lagay mo na dyan. Simple lang. Lalagay mo lahat yan? Kung kakasya. Kasi minsan talaga may mga butas na hindi pwedeng pasakan ng marami. Pre, magaling ako dyan. Kaya-kaya ko yan. Hindi ba maliit lang talaga? Yung sayo. Yan. Tapos babalot lang natin yan. Sabi sa'yo, pre, pagka uwi mo na Amerika, di ka na makikilala ng asawa mo. Ang taba mo na. Sabi ko sa'yo. Unang kinain pagdating din sa Pilipinas. Una kong kinain, shameless plug, ha? Kasi hindi naman nila ako binayaran. Eh. Oo. Chicken inasal. Chicken, mang inasal. Oo, syempre. Hindi, yung isa, chicken bakulod. Chicken bakulod inasal. Chicken bakulod inasal. Ah. Pinira ko lahat ng bawal. May dala akong amlodipine, may dala akong lahat yung panggamot sa bawal kasi pampa-high blood yung... Tama. Salang na natin yan dyan. Hanggang mamaya na yan, di ba? Ninong Ray, pag gusto kong gawin to, kailangan alam ko ilang degrees to, gaano kainit to. Paano yan? Kailangan scientific ako. 180 degrees Celsius. 180 degrees. Hindi, 176 actually. Silipin ko lang yung impyerno dito. Tinanong kita kung meron ka bang Yes. dietary restriction. Ang allergy ko yung mga banu sa video games. Kaya ko ang bote ng tequila. Nice. Banu sa video games. Buti na lang. So far, hindi pa naman ako nangangatid pag katabi kita. Double agonims. Double agonims. Seryoso, di nyo alam yun? Nakakatawa naman kayo mga Dota player. Pre, kaya kong tapusin Metal Slug. Metal Slug. Metal Slug. Isang ano lang, ha? Isang token lang. Oo, pre. Hipon. Sugpo ba yan, pre? Hipon lang, hipon. Mas matamis kasi ang Anong lasa niya. pinagkaiba ng hipon sa sugpo? Hindi ko alam. Okay, Size lang ba yun? Hindi. Explain ko sa'yo. Sige. Magkaiba talaga sila. Sa lasa, halos parehas lang talaga. Pero ang pinakamadali niya, kapag tiningnan mo, ang sugpo, meron siyang claws na maliit. Talaga ba? Promise yan. Tapos, titimplahan natin yan. Mabilis na yung mga luto natin, Patis lang uli. Patis, okay. Alam mo naman, Pilipino, patis-patis lang, di ba? Pusit lumot. Pusit? Oh. Ano yung pusit lumot? Yung pusit lumot, hindi ko alam kung pareha sila ng cuttlefish, pero I think pareha sila ng cuttlefish. Sa lasa, mas maano lang siya ng konti.
Para sa akin ha, medyo mas matabang siya ng konti. Pero halos parehas na din, parang sugpo-hipon lang yan, pre. Patis lang din. Nung Ray, may napansin ako Ano napansin Off the mo? record to Sige. Mahilig ka sa mga malalansa tsaka sa patis Siyempre. Parang nakakahalata ako. Wala alam mo naman ako, dito ako sa Malabon. So sanay akong babad sa tubig. Tama. Tubig na maalat, tubig na marumi, mga ganyan. So sanay tayo sa mga Hindi yun ganyan. ang ibig sabihin ko, pero tatanggapin natin yung paliwanag mo. Tanong ko lang, kasi mamaya may kwentuhan tayo after natin kumain. Sige. So ngayon magluluto lang talaga muna tayo. Pero matanong lang kita, nakita ako sa isang video mo kasi pumunta ka dito nung nakaraan, tapos nakita ko kumain ka ng lugaw. Yes. Kumain ka ng lugaw. Yes. Ang tanong ko, nagluluto ba kayo ng lugaw sa US? Nagluluto kami ng lugaw sa US, kaso ang problema doon, Ninong Ray, wala yung gusto ko yung maduming lugaw Maduming lugaw. Yung laman loob na hindi Yes. hinugasan. 100 lang sa gripo, tapos lahat binabato. Tama. Hindi na ginagaro yung bituka, no? Iba yung lasang malinis, ayoko nung ganun. Laki akong tondo, kinakain kong lugaw, gusto ko yung madumi. Hindi naman madumi, yung Yung lugaw yung kalye. lugaw kalye. Oo. Kasi, Kailangan nagpapalakas ng immune system. tama, yun nga mismo. Yung kaya yung anak ko minsan, pinapainom ko tubig bahay niyo. Anak, hindi nakatingin si mama. O sige, lutuin lang muna natin to. Tapos dun tayo sa next salang natin. Okay na hipon natin? Okay. Garon lang kabilis dito. Bilis na, Ninong Ray. Oo. Tapos yung pusit lumot natin, pwede na rin yan. Tapos, sabi mo kanina, naghanda ka sa mga presyon-presyon. Yes. Kontrahin natin yan. May liempo tayo dito. Hindi kasi pwede puro magagandang bagay. Dapat may konting sama rin. Binabad mo na naman sa patis. Siyempre, pre, nasa Malabon ka. Puro ganyan ang timplahan natin dito. Sa Amerika ba nakapag-ihaw ka? Nakakatawa kasi meron akong grill sa labas mismo ng bahay, nasa patio. Ah. Hindi ko ginagamit kasi Hindi ginagamit? mainit sa Florida, Brad. Mas mainit pa kaysa dito? Mas mainit pa dito. Talaga? 100 degrees. Bro. Kaya nakakatamad mag-ihaw. Mag-iihaw ko, aantayin ko pa yung winter. Ay, dito ka na lang. Anyway, Dito na lang. talong. Ay, alam ko, paborito mo. Kaya Ninong Ray, Paborito ko yan. family friendly. Oo, ano gusto mo? Unat o baloktot? Hintayin mong yung kulubot. Ihaw na lang natin to. Ang tanong ko, malakas ka pa rin magkanin kasi nakita ko na sponsor na ka ng rice cooker eh. Maganda yung rice cooker mo. Siyempre, Brad, ano yan? Jory Rushi, baka naman. Baka naman daw sa Girushi. Baka naman, isang rice cooker lang. Tapos na tayo mag-ihaw. Yes! At wala na tayo sa Baguio. Diba, maano na tayo, wala nang pag, diba? Set up na tayo. Set up, yes. Oo. Magaling Sir. ako mag-set up. Tusan kita. Kanin pang boodle fight, alam mo na yan? Ayos. Yung pagitna. Oo, buhos mo na lahat yan. Habang binubuhos si Sir Dino yan, etong mga kaulaman natin, may konting prep pa kasi dito eh. Pero siguro, gawin na muna natin tong mga ibang bagay. Halimbawa, ensaladang mangga. Mango salad, pare. Kaya natin sibuyas kamatis. Yan yung tirang sibuyas kamatis. Patis pa ako. Gusto nyo ba hinahalo yung bagoong o nakabukod? Nakahalo. Sige, bukod natin, ha? Mahaba. Ay, ang ganda! Mahaba. Ang ganda ng art. Pangarap ko to. Unat na unat. Sir, ano ba to? Projection ba to? Si Mickey Mouse, pag nangayayat, hindi lumilit yung tenga niya. Tama! Kaya Tama. yung tenga niya, pero Ay, sorry! Okay, hipon natin, nandyan na. Etong ating pusit lumot. Tapos bigyan mo naman si Sir Dino ng bagoong. pwede ko bang iuwi to? Wala na sa Amerika. Wala sa Amerika niyan. Lumuhod pa ako. Siyempre. Tabi na natin yan dyan. Pusit, para sa mga buset. Pinahirapan niyo pa ako gumawa ng 2 bilog na kanin. May 2 bilog naman pala tayo dito. Halika dito. Ayos. Ito, papatikim ko sa'yo. Ako muna, baka mapahiya ako eh. Hindi pala. Simpleng-simple. Oh. Ayan na. Ganun kasarap, nakakapagpauwi ng tao. Turuan kita mag-cut. Gusto ko. Turuan mo ako mag-cut? Sige, bigyan kita ng bagong kutsilyo. Kasi medyo hindi nga ako marunong maghiwa eh. Ito yung mga natututunan ko nung simula na nagpunta ako Amerika. Ito, baka hindi mo to alam kasi hindi ka pa nakating Amerika. Hindi Ako, pa, hindi nakarating pa. na ako na. Oo nga eh. Sample lang kita, Kaya ha? sampulan mo ako. Yung pinapanood ko kasi, yung paborito ko yung sisig sa tundo. Ganito nila hiwain yun eh. Alam ko yung marunong akong humiwa nung ganyan. Pangkaraniwan, no? Hindi naman sa nagyayabang, ha? Pero kung maghiwa sila ganito eh. Hindi gumagana. Hindi gumagana. Hindi, may ano kasi dito. Pakita ko sa iyo yung gumagana ng ganon. Yon! Pasikat ang puta! Nice one, ganun pala yun. Hindi ko ginagawa yun kasi sinasabi nila edited daw, edited. So, dinamihan ko talaga is yung liempo. Kasi marami tayong kakain. Tapos hindi ko alam, kasi may mga hindi ko makain ng seafood eh. Pero hindi nila alam na ang seafood ay... Masarap! Oo, tandaan mo yan. Depende kasi kung yung seafood ay na kinakain mo, Teka, wala akong alam dyan. Natakot! Yung pawis ng baboy. Lalagay natin yung pawis ng baboy. Uy, sarap! Kanasa na ng kanasa akin dito, sir. Yan, lagay mo dyan. Baka may magtampo, lalo yung may poknat. Kay Chef JP ko nakikita to. Yung naglalagay
yan na itlog na maalat. Nakakalat dyan. Kasi gagawin ko sana ensalada ng itlog na maalat to, pero may ensalada na nga pala tayo dyan. At eto na pare, ang ating boodle fight para sa ating napakagwapong bisita. Yung mga prutas na yan, wala na space eh. Itabi mo na yan, kakainin din natin mamaya yan, di ba? Di ako nagpuprutas, di ako kumakain ng healthy. Hindi ako kumakain ng healthy, pero pakuluan ng baboy dyan. Buhos natin Yes. dito. Ang dali lang, di ba? Nakita mo sobrang bilis lang ginawa. Simple. Inihaw lang talaga lahat, di ba? Ina, tsaka Brad, nabilib ako dun. Puro Saan? patis lang yung nilagay mo. Puro patis lang, pre. Puro patis lang talaga. So ngayon, kakain na kami. Kami. Pengi upuan. Nine on ride, cook this feast. It's a real XP boost. From the kitchen to the screen, he's the ultimate Suze. Gamers, grab your forks and chow. Feel the epic vibes rise. Cooking got your back. Taste triumph when you dive. Turuan mo ako, Ninong. Ito, gustong-gusto ko sa'yo. Eh. Sige. Perfect bite. Perfect bite, perfect bite. Sige. Bite. Sige, ako, magulay kasi ako eh. So, kuha tayo liempo. Bagoong, syempre, di ba? Saladang mangga. Kasi eto, kakamayin. Pero itong mga to, hindi natin kakamayin yan. Kuha tayo ng bangus. Ngayon, marunong ka naman siguro magkamay. Marunong, expert ako dyan. Magaling ang mga daliri ko. Napipindot mo lahat ng skills sa invoker, no? QQE, QQW. Eto ang the perfect bite ko. Malaki yan. The perfect bite, pare. Sarap. Basta. Sorry. Nakalimutan mo kung nasaan ka. Ikaw naman. Ninong Rai, tuturuan kita yung perfect bite mo. Pang Pilipino eh. Ay, paano ba perfect bite sa Florida? Tuturuan kita pang perfect bite na pang taga-Amerika. Sige nga. Alam mo naman ako, di ba? So, sobrang ano na ako eh. Tama. Hindi mo sinamahan ito. Ang sarap ng ulo Ay, nito oo eh. nga pala. Kukunin natin yung lahat ng juice. Ay, sipsipan ng ulo ata magagaganap dito. At yan o, ayan ang perfect bite. Uy! Ilalagay natin yan dito. Kunin natin lahat ng ano yan. Yan ang masarap dyan. Pre, iba to. Lalagyan natin ng Itlog. salted egg. Siyempre. Lalagyan natin ng konting Mangga. ensalada. Ito ang American Perfect Bite. The ultimate nerd. The ultimate nerd, perfect ha? Ay, bite. teka, nakalimutan ko yung bagoong. Bagoong. Hindi madami. Yung pang mga gourmet lang yung... Tama. The ultimate nerd. Ay, perfect grabe. bite. Ganyan pala dapat. Paano mo isusubo yan? Ninong, paalala mo pag nakalimutan ko pangalan ko, Dino Cornel. Hindi na ko na. Ay, password ng ano mo. Loloko. Oh, ayan na naman! Uuwi na naman! Cancel ang event! Sir! May trabaho ka ba, sir? Sir, wag kang lalabas, baha! Dino, Kala ko piolo. kamusta? Ayan, sarap, Brad. Sarap, di ba? Alam mo, ang pagkain Pilipino, simple lang naman talaga dapat eh. Wala tayong komplikadong ginawa dito, nag-ihaw lang talaga tayo, par. Yan po. Patis paminta lang yan. Ito, di mo pa nakita sa Amerika to. Sige. Talong. Nakita niyo yan? Ang haba niyan. Siguro nasa around 8 inches to. Panoorin niyo mabuti. Yung mga nandiyan sa likod. Yung mga ayaw makakita, pikit muna. Sanay na sanay? Ganun dapat. Anong ginawa mo? Ninong Ray, bilib na bilib ako dito kasi very minimal yung ingredients mo. Talagang yung apoy ang lasa. Tama. Nilalabas niya lang yung mga natural na flavors. Mismo. Wala tayong mga komplikadong bagay na ginawa kasi naisip ko nabisita ako dito na Pilipino. Pero matagal nang di na uuwi ng Pilipino. Well, kakauwi niya nung nakaraan pero saglit lang yun. Saglit lang. Parang nadaan ka lang di ba? Pakakainin ko to ng pagkain Pilipino sa labas ng adobo, sa labas ng sinigang. Lagi naming naluluto yan, adobo, Diba? sinigang. O... Eto, nakapagganto na ba kayo doon? Hindi. Kaya sinasabi ko, di ba? Ano mo kulang? Nagbibidyo ka May kinakanta ka kanina Ayoko nung ganong kantahan, Ninong Ray. Gusto ko yung pang-Amerika. Alam mo na. Sorry. American citizen to Pwede bang Oo. Pwede bang pa-request yung yung golden? I'm not hiding. Meron ka bang mga friends sa US na may invite mo na willing kumain ng ganto? Na hindi Pilipino? Palagay ko, wala. Kakaiba to Kakaiba kasi to Hindi. Ito kasi para sa atin, pag nakita nila to, it's a cultural thing para sa mga Pilipino Totoo yan. Pag unang nakita mo yan, you don't know what's going on kasi it's outside of the norm. Tama. Parang isipin mo, bakit sama-sama? Tsaka, bakit nakatumpok dyan? Bakit ganyan, Tama. di ba? Ang weird nga naman. Yan ang una nilang itatanong kung sakaling mag-iimbita ako ng mga American friends ko outside of my Filipino circle. Tama. Ang unang tanong nila, ano yan? Diba? What the hell is that? Ganon. What the fuck? Ang kagandahan dyan, that's the perfect opportunity to introduce them to our culture. Tama yun. Curiosity. Why do you eat like this? Kasi this is born out of military necessity. Pero hindi mo pipilitin kung ayaw Yan. Diba? Hindi mo pipilitin Tama. kung ayaw. Tama. Pakita mo lang na etong mode ng pagkain na to ay hindi to novelty, ginagawa talaga to. Ginagawa talaga namin, especially kapag may mga gathering.
swimming, mga yan. ganyan, bakasyon. Ang sarap-sarap mag-boodle fight, no? No more washing dishes. You just roll the banana leaves up and you throw it. Tapon na kaagad. Tapon na kaagad. And very organic as well. Banana leaves, di ba? Oh, ganito. Kakain muna kami, ha? Enjoy muna namin to. Tapos mamaya, kwentuhan tayo, sir. Kwentuhan tayo. Kwentuhan tayo. Marami akong sekretong gusto mong malaman. Yun ang sinasabi ko, di ba? Cut mo na yan, Ian. Kakain lang kami. Harap. Sir, Dino Cornel. Ninong, Maraming salamat talaga. Natuloy kasi din nandito tayo. ka. Natuloy din. Una muna itatanong ko, kamusta yung pagkain natin kanina? nagustuhan ko, Ninong. Nagustuhan Dami mo? ko natutunan doon. Tulad ng Patis. Patis, yan. Patis talaga. Oo. Lahat ng trip natin doon patis lang. Kala ko yung patis na yan, pang finish lang yan. Ay, hindi. Pang adjust, sausawan. Hindi. Pwede mo palang Sa lahat. gamitin. Sa lahat yan, di ba? Oo. So, sa mga hindi nakakilala kay Dino Cornel, kasi eto ang audience ng Ninong Rai ay malawak talaga. Kasi ang dahilan nun, lahat naman tayo kumakain. Lahat tayo may pakialam sa pagkain, di ba? Ngayon, ikaw, ang audience mo, very specific siguro yan. No? Oo. Tama. Ngayon, sa mga hindi nakakilala sa'yo, kasi may mga lola-lola tayo dyan, may mga tita-tita tayo, mga mami, di ba? Pakilala mo nga ang sarili mo. Kung papakilala ko yung sarili ko, napakabilis lang, ayoko masyadong pinapahaba eh. Ako yung pinakagwapong gamer na makikita nila. Yun lang naman. Tama. Yun Tama. naman. Hindi na pala ako gamer. Kasi kung gamer ako yung pinakagwapo eh. Huwag ka na lang maging gamer. Hindi na lang ako gamer. Oo. Cook na lang ako. Masikip sa taas ni Masikip Nuray. sa taas. Masikip Tama. sa taas. Ang triangle, Yes. maliit sa taas, malaki sa baba. Sa baba na lang kasya ako Sa doon baba ka na lang. Kasya kami doon. Huwag mo na akong agawan. Gamer ka ba, Ian? Oo. Magkakasama tayo sa baba. Sa baba lang. Sa baba lang. Kayo ata yung mga tinatalo namin sa pustahan nun eh. Oy, wala kaming pampusta. Parang namumukaan ko yung nunal mo sa pisngi. Ikaw yun, may utang ka pa 150 sa amin. Yun. Si Dino Cornel ay the ultimate nerd. Pare. Self-proclaimed. Self-proclaimed the Fake ultimate it till nerd. you make it. Yeah. Diba? Ano siya? Ang content niya ay gaming, sasabihin ng iba, flexing, ganyan. Flexing. Ang una kong exposure sa'yo ay yung Takusa Wars nyo ni Eri Every Niman. man, yes. Una, hindi ko magets eh. Sabi ko, sino to? Nung nakita kita, kasi si Eri Niman, ano na yan eh, kumbaga, memeable kasi si Eri Niman nung araw eh, di ba? Tama. Oo, so, kilala ko naman siya. Eto, sino tong kaaway ni Eri Niman hanggang lumabas na sa akin? Ganyan naman ang algorithm eh. Pag tinapos mo, susunod-sunod na yan. Okay. Nagyayabangan sila kung sino mas hindi takot sa asawa. Tama. Parang ganon. Tama. As bandang huli, nahuhuli pa rin ng asawa. Alam mo yon, yung pagiging, I wouldn't say pangit na bagay ito, pero yung pagiging man-child ng konti. Yung matanda ka na, naglalaro ka pa rin, na walang masama doon ha. Ako, ginagawa ko yon. Hindi ibig sabihin, immature na tao ka pa naglalaro kapag matanda ka. Ang immature, yung hindi mo pinapakatawa yung mga responsibilidad mo. Tama. Tama yun, di ba? Tama. Ngayon, ikaw ay, pinakamaling platform mo ay Instagram, tama ba? Ngayon, Instagram. Nagsimula siya, actually TikTok. TikTok. Yeah, karamihan naman nating mga creators sa Tama. TikTok tayo nagsimula. Nag-grow yung TikTok ko and then eventually, nag-start na siya mag-overflow sa other platforms like Yan. YouTube, Yun ang gusto natin. Instagram Reels, Facebook Shorts. Pero nagsimula talaga siya TikTok. Ngayon, pinaka-biggest platform ko is Instagram. Instagram. Okay. Ngayon, ito kasi ang, sabi mo, nagsimula ka sa TikTok. Pero ang totoo niyan, matagal ka nang nagko-content. As in, matagal na. Hindi pa uso vlogger. Hindi pa uso ang mga salitang vlogger. Ano na yan, naghahasik na ng lagim sa YouTube yan. Tama ba yon? Napakatagal na, Ninong Rai. Oo, marami na talaga akong nag-feeling vlogger na ako, hindi pa uso yung vlogging. Ano pa naka-EMJS pa kayo eh. Tama. Di ba? Tama. Bakit sila naka-EMJS? Sa mga nagdodota dyan, sa mga tambay ng computer shop dyan. Oo. Siya lang naman ang kumanta ng... Teka, correction. Oh. Hindi kay MJS. Di ba kay MJS? So, basta GMA. Nakalimutan ko, basta yun na yun. Kasi matagal na. Ganon Matagal na. katagal. Ganun katagal na. Ganon katagal na yun. Nakakalimutan niya na. Oo, nakakalimutan ko At na. dahil siya napunta sa show na yun, kasi siya lang naman ang kumanta ng... Mas mahal mo ba ang Dota? Yes! Alam mo ba, nung pinost mo yun, na ikaw yung kumanta, gagi di ako naniwala. Hindi ako naniwala Bakit? talaga. Kasi mas pogi ako ngayon? Mas pogi ka ngayon. Mas pogi ka talaga ngayon. Understandable. I get it. I get it. Tapos sabi ko, putya, totoo ba to? Alam mo ginawa, pumunta ako sa YouTube. Tinignan ko kung sino nag-upload. Aba, ikaw nga! Siya nga! Siya nga!
Pre, ano yan? National anthem ng computer shop yan nung araw. Tama. Lahat ng computer shop pinapatugtog yan. Pag nagdo-Dota, pinapatugtog. Basta, dalawa yan eh. Mas mahal mo ba ang Dota? Tsaka We Are Electric. We Are Electric. Yan. Yan. Diba? Matik yan, di ba? Ikaw, pinatugtog mo ba, George? Ang mas mahal mo ba ang Dota? Kantahin niya. Oo, sabi niya yan. Kantahin mo nga. Kantahin mo Sapol nga. nga. Pumapana. Sapol ka na naman. Patay ka na naman, bitch! Pina-follow ko na siya noon. Hindi ko siya pinalo dahil sa kanta, ha. Matagal ko na siya pina-follow noon. Tapos, lumabas yung ano mo na yun, yung upload mo na. Nagulat talaga ako, pre. So talagang, ang tagal mo na sa social media. Napakatagal na talaga, Ninong Ray. Kasi dati pa, yan ang isa sa passion ko, yung gaming at yung paggawa ng videos. Pag-i-edit ng videos. Ngayon, hindi ko lang maisip, no? Kasi, syempre, ang mindset ko before, nung bata ako, consumer ako ng media. Never kong naisip na gumawa ng sarili kong music video. Paano mo, anong pumasok sa isip at ginawa mo yun? Sige, kikwento ko sa'yo, Ninong Ray. Ganito kasi yan. Pare-parehas tayo addict sa Dota nung mga panahon yun. Siyempre. Diba? Ang problema, yung mga tambay na mahilig mag-Dota, karamihan dyan may mga girlfriend din, di ba? Ang nangyari sa amin noon, nung girlfriend ko, si Christine, asawa ko na ngayon, tagal na, di ba? Siya yung nasa music video. Yes, yes. Di ba? Shout out me, I love you. Yeah! Di ba? Ang nangyari niyan, lagi namin pinagtataluhan yan. Kasi mag-girlfriend na kayo eh, di ba? Pero tayo, addict tayo sa gaming. So ang nangyayari, syempre, pinaghahatian mo, tatlo yan eh. School, pag-aaral, Dota o kaya yung girlfriend, Yan, di ba? oo. Hindi mo pwedeng sabay-sabay yan. Diba? So, anong nangyari? Siyempre, maraming pagtatalo. Matagal namin naging problema yan. Na, to make the long story short, pinag-usapan namin. We sat down, pinag-usapan namin na pagka oras mo para magdota, magdodota ka lang. Hindi kita guguluhin. Hindi ka maguguluhin. Pero pag oras natin, bawal ka magdota. Tama yun, Yan. tama yun. Napag-usapan namin, naayos namin hanggang sa isang araw, nakatambay kami sa bahay, wala kaming magawa, ano bang gagawin natin? Naisip namin, ba't hindi tayo gumawa ng kanta sa Dota? Kasi wala pang kahit anong kanta, wala pang gumagawa ng kanta tungkol sa Dota, di ba? So naisip namin, gawa kaya tayong kanta. Kasi nauso na nga yung mga We Are Electric, blah blah blah. Pero pag nilook up mo sa YouTube, it doesn't exist. Sabi namin, tara, gawa tayo. Napakasimple lang ng prosesong nangyari, Ninong Ray. Ganito lang yan. Notebook lang. Tsaka ballpen. Inabot ko yung notebook kay Christine. Sabi ko, sulat mo lang lahat nung naramdaman mo. Nung mga panahong addict ako sa Dota. Wala ka ibang gagawin. Sulat mo lang. Ako nang bahala. Doon niya na sinulat yon kung ano yung nangyayari. Yung pag natutulog ako, pagkagising ko, wala ka na. Diba? Totoo pala yun. Katabi Okay. kita pero tumakas ka na pala. Ganon. O kaya yun namang nasa computer shop ka. Diba? Sabi mo, nandito ka pero mahuhuli kita sa computer shop. Sinulat niya lahat yan. Tapos ang ginawa ko, kinuha ko yung notebook na yon. Ang gamit ko pa nun, yung Mixcraft. Mixcraft. Ano, Fake pirata na ba? version Pirata, ng Mixcraft. Kasi ano ba naman kami nun? First year college students, di ba? Walang pera. Mga, anong tawag natin dyan? Maano ulam. Bata pa naman eh. Oo, mga maano ulam. So, fake na version ng Mixcraft. Gumawa ako ng beat. Sabi ko lang, okay na to, medyo catchy na. So, wait. Ang paggawa ng beat, hindi yan isang bagay na kayang gawin ng taong walang experience. So, ikaw, ginawa mo siya without any experience? Gumawa ka ng beat? May idea na ako kung paano gamitin yung Mixcraft. Pinaglalaroan ko na siya before. Pero I've never made an actual track. Oo, naisip ko lang na, this is the perfect opportunity para magawa tong useless skill na to. Para magamit tong walang kwentang skill na to. Let's put it to use. So medyo musically inclined ka, yun ba yung sinasabi mo? Ano nga, ang hirap i-define ng musically inclined. I enjoy music. I also enjoy like creating music occasionally, di ba? Okay. Marunong ako mag-gitara, I can play instruments. Kumakanta ako sa tono. I'm not a good singer, pero like most Filipinos naman, May tono nakakanta naman. tayo sa Kaya naman, karaoke, di ba? Tama. That's the extent. Hindi ako like expert, di ba? I Okay. wasn't meant to be, Gary V or anyone else. So, Okay. So, gumawa ka ng beat. Yun. Tapos yung damdamin niya, ginawa mong lyrics. Yun. Tapos? Sinulat ko lang, ang ginawa ko, yung kantang to, the idea is two parts. May perspective ng girlfriend, may perspective ng boyfriend. So the idea is, yung part niya lang yun, hindi ko papakailaman yun. Kaya yung part ko, pag pinakinggan mo yung kantang yan, parang it's two separate songs put together. Kasi very emotional yung chorus. Yung Yung chorus. kinakanta niya. Bakit ba ganyan? Mas mahal mo pa ang Dota. Pero pagdating dun sa part ko, ang lyrics, sa 2, 3, magpupush miran ako, di ba?
Tama. It doesn't make sense. Pagka talagang binreakdown mo yung kanta, it doesn't make sense. Kasi nagta-trash talk lang ako, and then papasok yung chorus, di ba? Gabi-gabi pagtulog ko, kayakap lang kita. Ginawa namin yung kanta, ni-record namin. Nag-shoot kayo ng music video sa Intramuros? Wala pa. Wala pa. Pagka-record namin, in-upload ko siya muna kasi gustong-gusto ko nang i-upload yung mga clips ko ng Dota 1. Ano mo? Sobrang dami kong Highlights. clips. Highlights. Hindi ko alam kung paano ko siya i-upload. Sabi ko, I can't find the right music. Sabi ko, ito ang gagamitin kong background music. Yon ang nangyari. Kinuha ko yung mga clips ko, wala pang music video, nilagay ko yung kanta namin na Mas Mahal Mo Pa Ang Dota. Within 1 week, sabi ko, shit, nagva-viral. Nasa 100,000 views na siya at that time. At that time, sobrang laki nun at that time. 100,000. Oo. Yeah, kasi wala pang social media. Sobrang hirap mag-share. Mag-aasa ka talaga. Ang algorithm it's not as refined as it is Tama. today. Tama yun. Diba? So, ang algorithm mo is word of mouth. Tama. Diba? Sa Share computer sa shop. mga tropa. Tama. Na-upload namin, nag-viral after 1 week. Nakita ko, sabi ko, shit, nagva-viral. Tumakbo ako ngayon kay Christine, sabi ko, May, kailangan natin, we gotta make a music video. They love this shit. Diba? So, ginawa namin, meron kaming isang point and shoot na camera. Kitang-kita naman sa quality. It's not even, napakababa ng quality, diba? Parang Pixelated. 480 lang ata. Yeah, yun no, probably even worse than 480, di ba? Dinala namin, takbo kagad kami sa Intramuros. This was like the following day nang na-realize namin na, this can be big. Di ba? Kasi nagugustuhan nila. Oo. Tapos naririnig ko na siyang pinapatugtog sa computer shop. Hindi nila alam na... Hindi pa nila alam kasi walang music video. Naglalaro ako computer shop, I'm like, oh shit, pinapakinggan niya na yun. Kanta ko yun Oo, kanta ko Ako yun. yun. And then immediately, top priority, the next day, nagpunta kami sa Intramuros, finilm namin, and then the rest is history. Grabe. Alam mo yung isa sa mga telltale signs sa pagiging isang content creator ay yung kaya makarecognize ng potential. At ikaw na-recognize mo yung potential nun. Tama. Diba? At hanggang ngayon, I'm sure yung skill na yan, nandiyan pa sa'yo, mas nahasa mo lang. Diba? Ngayon, di ganyan yung nangyari. Balik tayo konti. No? Balik tayo ng konti. Parang yung pinapakita mo sa social media ngayon, nasa iyo lahat ng gadgets na gusto ng mga gamers. Alam mo yon, ang dami mong computer, merong pateng, merong sapatos, lahat. Kapag nadumihan yung keyboard, itatapon. Alam mo, pero saan nagmula ang pagmamahal mo sa gaming? I think yung pagmamahal ko sa gaming and yung sa gadgets, nagsimula siya sa hindi naman ako deprived but nung bata ako, ang first system namin sa bahay is yung Nintendo. Yung pinakaunang Nintendo. Family computer? Family computer. Hindi. Yung NES. Yep, NES Classic. Ang nakakapaglaro lang is yung kuya ko. Salbahe akong bata eh. Meron akong tendency manira ng mga gamit. So yung kuya ko lang naglalaro, bawal akong maglarong unsupervised. So papalaruin lang ako for 5 minutes. 5 minutes? Diba? O kaya pag na-dead siya, diba? Iisa ka. O kaya player 2, hindi nakakabit yung controller mo. Yung mga ganon. Diba? Doon lang siya nagsimula. So, what happened is, kinikrave mo siya. Diba? Nandun yung cravings. So, finally, nung nakabili na yung parents ko ng system, para sa akin talaga, isipin mo nagsimula tayo sa NES Classic. By the time na nabilan ako ng parents ko ng actual system for myself, PlayStation 1 na. PS1. PS1 is 1997? 90s. Somewhere, ballpark. Tama, no? Mga Ballpark. ganun. Yeah. So, around mga 9 years old ka nito. Hindi ko matandaan. Hindi ko alam kung ilang taon ako. Magaling kasi ako sa math kaya alam ko yung mga ganyan ba. Expert ka talaga. Oo, magaling ka sa math. Anyway. Anyways, dumaan yung maraming taon na talagang kinrave ko yung Gaming. feeling na yun. Kaya nung nakahawa ko ng PS1, yun na. Binuhos ko na dun lahat ng cravings na yun. Ano yung, naaalala mo ba yung una mong sinalang na bala sa PS1? Naaalala mo ba yun? Kasi bago yan eh. Bubuksan mo. Pagbili sa'yo, may kasama ng laro yan. Tama. Ano yung laro na yun? Naaalala mo ba? Dalawa yan, Ninong Rai. Ang unang larong nakita ko sa PS1, hindi pa sa akin. Kasi hindi naman kagad ako nabilan. Oo. Bago ako na-introduce sa PS1. Nakita ko na yan sa pinsan ko. Nakilaro ka muna sa pinsan mo. Nakilaro muna ako. Oo, nakilaro muna ako. Ang unang larong nakita ko sa PS1, classic Resident Evil 1. Resident Evil 1. Pinakauna. Yes. Yan ang pinakauna. Pero
So ang pinakaunang game talaga na sinalang ko sa sarili kong PlayStation, Mortal Kombat 4. Mortal Kombat Yan. 4. Napakagandang laro para sa mga bata ang Mortal Kombat. Very family friendly. Very family friendly. Dinala ako ng AirPods ko. Bumili kami sa, I think at that time, sa Landmark merong Abendsons or something along those lines. Nagbibenta ng bala si Abinsons dati. Electronic store, yeah. Nagbebenta sila ng PS1 at that time. Dinala ako ng father ko doon, bibili na ako, and then yung bibili kong unit na PS1 comes with like, I think, 10 free games. Sarap. But it's all bootleg, di ba? At that time, mga fake yung CD. Yung mga nilatag sa akin dyan, ang mga pinili kong game is, kasama na yan, Mortal Kombat 4, Panzer Bandit, Mad Panic Coaster. Hindi alam ng AirPods ko kung ano yung Mortal Kombat 4. They have no idea. Nakalusot. Kung alam nila, hindi papayag yun. Hindi sila papayag. Pre, ako sabihin ng anak ko gusto niya mag-Mortal Kombat. Hindi! Bawal. Hindi, wag. Iba na lang. Mag-Tekken ka na lang. At least hindi lumalabas yung laman loob. Alam mo yun? Walang dugo. Walang dugo. Diyos ko. Oo. Yun ang selling point ng Mortal Kombat eh. Talagang fatality tama. nga eh. Di Gore. ba? Oo, gore talaga. Ngayon, yun yung nilaro mo. Saan ka naman masasabi mong bumabad sa PS1? Pinakaunang game talaga na nababad ako is very very generic. Final Fantasy 7. Okay. Final Fantasy 7. Wala tayong pag-uusapan dyan dahil lahat na ng pwedeng pag-usapan tungkol sa Napag-usapan Final na. Fantasy 7 na pag-usapan na yan. Lahat. Alam mo, sising-sisi ako dyan. Kasi hindi naman ako lumaking may PlayStation. Ang pinakaunang console namin sa bahay, ito nakakatawa to Ang pinakaunang console namin ni Rani sa bahay ay yung family computer sa loob ng DVD. May mga DVD, may mga DVD na peke na pwede mong kapitan ng controller. Tapos may ano siya, nandun yung mga Battle City. Tama. Andun yung mga... Ice Climbers. Oo, Duck Hunt pero wala kaming baril. Alam mo yun, meron dati nun. Pero ang pangalawa talagang system namin na binili specifically para kay Rani ay PS2. PS2. Oo. Nung panahon na tumatambay ako sa mga videohan kung tawagin, sa mga laruan hindi hulog sa amin eh. Talagang rerenta ka. Nakikita ko yung mga matatanda, yung mga binata nagpa-Final Fantasy. Tapos ang cool talaga. Tapos sinubukan ko maglaro. Baka masyado ba akong bata nun o bobo lang ba talaga ako? Hindi ko talaga siya hindi ko siya nagustuhan. Tapos naalala ko pa one time kasi ewan ko kung naabutan mo nirerentahan din ang memory card. Oo, yan. Meron doon isa, sabi ko. Huwag kang tumawa, Alvin Huwag kang tumawa. Ibang kwento pa to, pero kukwento ko rin yan. Nilaro ko yung save ng iba, ng Final Fantasy. Hindi ko alam ko, nilaro ko. Kasi gusto ko makita yung Gato ka Hindi ko talaga, sinave, hindi ko Ninong naman Rai. sinave, pero kasi hindi rin ako makagalaw kasi hindi ko naman alam kung anong gagawin. In-overwrite mo yung file. Hindi ko in-override. Ito pinaka nakakatawa dyan. Hindi ko mag-gets yung laro. Pasalang na lang ako ng ano. Ano yun, Bin? X-Men versus Street Fighter. Ako lang mag-isa. Nalaro ako. Usually, natatalo ko na si Apocalypse bago mag-isang oras. Parang napugo ako ng napugo ni Wolverine. So umuulit. Time na ako, hindi ko pa natatalo si Apocalypse. Sabi sa akin, oy taba, time ka na. Sige po, pwede po pa-save sa memory card. Ha? X-Men versus Street Fighter? Ipapasave mo sa memory card? Ayaw isip. Ang lungkot ko talaga nun. So yun, isa sa pinang-iinayan ko kasi hindi ako nakapag-Final Fantasy. Teka lang, Ninong Rai, may shocking revelation na ngayon mo lang marirealize. Ano yan? Hindi nila sinabi sa'yo, bawal mag-save dun sa nilaro mo. Sa X-Men versus Street Fighter. Bawal ba? Walang save dun. Walang save ba dun? Hindi mo pwedeng i-save yung progress mo. So kung naki-Apocalypse ka na, hindi mo naman pwedeng i-save yun na magsisimula ka kay Apocalypse. Niloko ka, Ninong Rai. Sinaktan lang ako. Anong pangalan nun? Anong pangalan nung anong yun? Si Benji ata. Hoy, Benji, niloko mo to. Ha? Bilang ko to ng memory card. Bahala ka sa buhay mo. Yan. Pero legit yun legit talaga yung story yun. Pero yun nga, isa sa pinang-iinayan ko yan, hindi talaga ako nakapag Final Fantasy or any RPGs na lalaroin mo for hundreds of hours, 60 hours. Hindi ako nakapaglaro niya nung bata ako. Ngayon, bumabad ka sa Final Fantasy. Meron akong teorya. Kapag gamer ka, ang timeline sa isip mo ay hindi taon, kung hindi laro. Laro na pinagbuhusan mo ng panahon na yan. Noong mga panahon naglalaro ko ng ganito. Tama ba yun? Tama. I agree. Sige. Yung era mo ng FF7, ano yung sumunod na era mo doon? PS2 na ba to? Hindi pa. Parang karamihan ng core memory ko nung kabataan, PS1 Babad talaga ako sa PS1 Ang tagal din kasi nag-reign ng PS1 Matagal ang PS1. Tsaka, kasi
kasi Ninong Rice sa Philippines, delayed tayo when it comes to tech Oo. Pag-release ng PlayStation 2, very expensive yan even for a normal middle class family. 'Di ba? Napakatagal yung pag-iipunan yan. Mahal yan. Yung pagbili pa lang ng system itself. Oo. And then bibili ka ng bala. Yes. Original. Oo. Ayan na naman, commitment na naman yan. Napakamahal niyan. So para sa ating mga kabataan na hindi naman natin afford, that's not an option. Diba? It's not an option. So ano yung alternative? Ang alternative is, bibili ka ngayon ng system na modified. Yun yung may hard drive. Pwede kang bumili ng peke. Tama ba? Rani, yun ba yung ginawa mo dati? May laro ka na sa loob ng PS2? Hindi, iba yon. Iba pa ba yun? Iba yun. Oo, ang tawag nila doon is modding. Minamod nila yung PS5. I'm talking about ang mga original units ng PlayStation 2 Oo. is locked siya para hindi ka makapag-play ng bootleg. Parang jailbreak mo. I-jailbreak mo, correct. So, aantayin natin yung time na someone is gonna discover how to jailbreak that system para makakabili ka. So, you can afford the games. Yung peking laro na. Para ma-afford mo yung mga peking games. Yeah. Grabe naman 20 Oo. isa. Diba? It took a while bago nangyari sa PS2 yun. Kaya matagal akong stuck sa PS1. Tsaka okay. pamura ang game sa PS1. It Siyempre. started na babayad ka ng 150 for one game, and then 100, and then 80, and then by the end of it, nung talagang patapos na yung lifeline ng PS1, pupunta ka lang sa palengke, 15 pesos ang isang game ng PS1. Presyo na lang ng Bootleg. blankong CD yun. Correct. Babad ka sa RPG, masasabi mo ba yun? Oo. Okay. RPG. Yan talaga ang first preference ko when it comes to genre of gaming. Ang MMORPG. Hindi ako nag-MMO masyado. Okay. Ito napansin ko. Correct me if I'm wrong ha. Hindi to lahat pero na-observe ko na to sa mga kakilala ko. Yung mga casual gamer sa mga Japanese RPGs na ganyan or any RPG nung PS1. Mga naglalaro lang yan ng X-Men vs. Street Fighter, mga Tekken. Palipas oras ang Metal Slug. NBA. NBA, Eternal Wings, yan, mga ganyan. Yung mga naglalaro ng mga ganyan, for some reason, sila yung mga nag-MMORPG. Napansin ko lang na kasi ako, medyo casual lang ako pagdating sa offline RPGs. Pero sa MMO, nag-addict talaga ako. Kaya pinakita ko sa iyo yung Ragnarok na CD. Kasi malakas yung sense ko na hindi ka nag-MMO. Ngayon, 2004 kami nagsimulang mag-Ragnarok. Bakit hindi ka napunta sa side na yun? Ba't hindi ka nag-MMO? Ito yung paniniwala ko kasi doon, Ninong Ray. Yung MMO, it's gonna require na lalaroin mo siya sa internet cafe. Yes, correct. Diba? You need an internet connection. Aha. Ayoko nung naglalaro ako with limitations on myself. Okay. Diba? Gusto ko pag naglaro ako, I'm all in. Talagang fully immersed. Diba? Kasi yun nga ang point ng RPG putting myself into the hero shoes. Tama. Diba? That was my issue with playing MMO. Is una-una limited ka sa budget. Diba? You can only play as kung magkano lang yung pera mo. Tsaka may pa yun may load pa yun. On top of ibabayad mo sa computer shop, maglo-load ka pa. Yun ang sticking point. Kaya yun ang biggest turn off talaga. Kaya hindi ko siya tinry. Bakit ako mag-MMO when I can get a better experience playing at home? Wala akong ilalabas na pera. Tama. Hindi pa ako magpapaalam sa parents ko. Tama. Siguro yun din yung dahilan kung bakit ako nag-MMO. Kasi wala naman akong game system talaga. Matuturing kung gusto kong gamitin. Tama. Yung PS2 ni Rani, durog na durog yun. Gamit na gamit yung lintik na yun. Babad na babad yan. Kaming dalawa naglalaro kami. Ang pinaka nilalaro natin dalawa is yung fighting na Soul Calibur. Yun. Soul Calibur. Soul Calibur yan. Yeah. Yung si Boldo. Voldo, yan. Kilik. Kilik. Yan, yung mga ganyan. Pero babad na babad talaga yun. So siguro yun din talaga kasi wala akong ganun sa bahay. Yan. Diba? Okay, sige. Ngayon, establish na natin na ikaw ay gamer talaga. Nung mga panahon na yun, ayaw ng mga magulang, pati ng mga school, ng games. Meron pa dati mga teacher namin, nire-raid ng computer shop. Nire-raid ng computer shop, tapos kapag naka-uniforme ka, offense yun. Offense yun. Tama. Na-experience nyo ba yun? Nangyari yan. Oo, Dyan shoutout sa Manby. Yang Manby na yung computer shop yan. Na dati siyang rentahan ng VHS. Tapos meron isang teacher doon. Shoutout kay Mrs. San Pablo. Mrs. San Pablo! Wow! Ay, hindi ba? Ay, sorry. Sasabihin po kasi kung maganda o mabuti yung masama yung ginawa. Medyo Nabibigla maganda. ako Medyo maganda naman to na medyo masama at that time. Para sa mga estudyante. Okay. Rumenta ng VHS, pre. Pagkarenta, nakita niya, puro naka-uniforme ng St. James. Mula noon, doon nagsimula yun na nire-raid yung mga computer shop. Paano mo
Explain kasi sa isip ko para makapag-ano ka FF ka sa bahay nyo, babad ka. Tama. Ang playtime ng FF, 120 hours? Dati kasi mahaba ang RPG. Mahaba, 120 ba? One naman 100, like, Ano, no? Oo, ilang CD ba yun? tama. Final Fantasy 7 is 3. 3 CDs, Three. oo. Ah. Ilang oras ang gameplay nun kung hindi mo i-unlock lahat? Siguro, I would say between 50 to 70. 50 to 70. 50 to 70. Yun yung tatapusin mo lang yung storya. Yeah. Pero kapag syempre i-enjoy mo, i-savor mo yan di Yeah, ba? yeah. Aabuti ka ba ng 120 dyan? Pag 90? completionist ka, it could go as much as 200 hours. Para bumabad ka ng ganong katagal sa PS5, merong certain level of understanding yung parents mo na ang gaming ay ayos lang. Paano nangyari yun? Yan ang, I think yan ang mga naging biggest advantage ko, Ninong Rai. Kasi lalo na nung panahon na yon, meron talagang negative stigma about gaming Oo. Kasi 'di ba, we don't understand gaming, especially tayo yung generation talaga na nandun tayo when gaming like Took off. was starting to be gaming as we know now. Yes. 'Di ba? Nag-exist na yung gaming way before I was born. But not to that extent. Doon talaga na-develop Wala namang nagwa 120 hours sa Super Mario World Alam mo yun? Yan. Lalaruin mo lang yan pagka, Yan. oo. Sa akin, my biggest advantage is I have a very supportive parents. Ginamit nila yung gaming as a way to reward my accomplishments sa school. So, Di hindi ba? ka school bukol. Maganda grades mo. Maganda ang grades ko. Wow! Maganda ang grades ko. I figured out early on na gaming can be used very in a positive way. Like positive reinforcement ang ginawa ng parents ko Ito, very real. Nakwento ko na tong story before pero not everyone knows it. Kasi I think this really sums up that point. Bumili kami ng parents ko ng bagong game, Castlevania Symphony of the Night. Symphony of the Night. Symphony of the Night. Sa Napakaganda. PS1. Tanda ko to. Alam mo kung paano Core memory lampasan to. yung wolf sa umpisa? Paano mo nalampasan? Hindi ko alam, tinuruan lang din ako doon yung magpapatalsik ka doon Tatalsik ka doon May input. Certain, you gotta have certain input para mababa yung ano mo, Oo. yung stats. Para malampasan mo yun. Ang Para tagal kong tumalsik ka. kinaganon na hindi ko nilalampasan yung wolf. Ba't ang huli hindi ko rin natapos yung Castlevania? Hanggang doon lang ako sa bumaliktad na castle, tinamad ako. Bumili kaming Symphony of the Night. Pag uwi namin, maganda yung grades ko. Binili ng parents ko yun as a reward. Kasi maganda yung grades I have mo. good grades. Nakita nila yung report card ko. High school ka na ba nito? Elementary. Elementary. I think this was grade 5. Okay. Nireward ako ng Castlevania Symphony of the Night kasi maganda yung report card ko. May pasok to This was on a weekday. And then sabi ng mama ko, gusto mong umabsent. Oh! Diba? Ako pa yung nagtanong, Oo. papayagan mo akong umabsent? Diba? Pag umabsent ako, gagawa mo akong excuse letter. Alam mo kung ano sagot ni mami? Sabi niya, di ba may asma ka? Yun. So, So, totoo pala yung sa vlog mo yung pag Yes. yes. sumayo ng Backstreet Boys, Totoo nag-i-inhale ka. yun, totoo yun, totoo yun, totoo yun. Sige, tapos? so hindi ako pumasok. So, the next time, I think this was either on a Wednesday or a Thursday, pero natatandaan ko na kumunik siya sa weekends na by the time na bumalik ako sa school, natapos ko na yung game. Ang haba ano na. Oo, natapos ko na. Binabad mo talaga. Binabad ko talaga siya. Kasi instead of my parents saw it as an opportunity 'Di ba? Imbis na paano ba tataas grades nito? 'Di ba? Meron akong motivation sa sarili ko na Tama. alam ko ay pag mataas grades ko, Palalaruin ako. I get this. 'Di ba? And nakita nila na wala siyang negative implication I stay out of the streets, wala ako sa labas, nasa bahay lang ako, 'di ba? Maganda pa grades. Maganda pa grades. What is a man but a miserable pile of secrets? Yeah. Ah, If diba? you know, you know. If diba? you know, you know. So, ang galing nung bagay na yun kasi naintindihan nila yun early on. Which they never understood gaming, Oo. but they understood me. Oo. So they used gaming as a vessel, 'di ba? To connect with me. Yun. Okay. So, this was elementary. Elementary. Pagpasok mo ng high school, ano na ang itsura ng gaming nun para sa'yo? Nung nakilala ako ng girlfriend ko at the time, nakilala ko si Christine, nakilala niya ako as a gamer na talaga. So high school sweethearts pala kayo. High school sweethearts kami. Okay. Oo. Nung namang high school, pag high school ka, dyan napapasok yung mga barkada. Di ba? Barkada, napapariwara. Kaya nasira buhay ko dahil kay Alvin Imbis na napariwara ako, naglaro ako and I used gaming para hindi ko gawin yung
the stuff that I'm not supposed to do. So, ang barkada ko is, kasama ko ang barkada ko, pero nakatambay kami sa bahay kasi ako yung may PS2. Naglalaro lang kayo. Maglalaro kami. Tama, So matutulog tama. sila sa bahay imbis na yung iba kung anong nagbibilyar. 'Di ba? Usong-uso 'yan, bilyar. Tama. Tapos inuman. Inom. Yan, natututo ng uminom, 'di ba? Yung Nag-iossi mga na agad. bisyo. Oo. Yan, natututunan na nila 'yon. Pero ako, gaming pa din. O tara, tambay tayo sa bahay. So yung mga barkada kong 'yun, mas pipiliin nila punta tayo kay Ladino. Tama, laro tayo. 'Di ba? Laro na lang tayo. Pwede pa tayong matulog doon. Safe, 'di ba? Tama. Pagkagabi na, wag na kayo umuwi, diyan na kayo matulog, bukas na kayo umuwi. Ano nilalaro nyo ng barkada mo? NBA, Smackdown. Smackdown! Yan, Smackdown! Napakaganda ng Smackdown sa PS2. Yan, Ang Here ganda Comes the nun. Pain. Oh, Oo. my, so good. Di Ang ba? ganda nun. Karamihan ng gaming time mo nun, inoccupy na multiplayer. Nung high school, yeah. Oo. Yung doon tayo, we start to get more social eh. Pag syempre. high school. Oo, Syempre. pero again, instead na yung barkada ko is the typical you know, yung high schooler. Bilyar-inom. High schooler gamer. Tama, Yeah. tama. Sporty ka ba? Not so much. Hindi masyado. I'm very competitive. I'm not very physical kasi dahil may asthma ko. Okay. Nung ikaw ay high school na, ganun pa rin ba yung sistema? Pag maganda grades mo, you get something out of it. Yes, to an extent. Ah. Siyempre, kasi medyo nagsisimula ka ng pabayaan ng magulang mo. Matanda ka na eh. Oo, matanda ka na. So, ganun pa rin siya, pero yung may sarili na akong diskarte kasi may baon ka na. Ipunin mo na yung baon mo kasi you're fully capable of doing that on your own na. Okay, pero Diba? still, yung understanding nila na hindi evil ang gaming ay nandun na. Nando na. Oo, yan ang maganda. Tama. And I'm assuming nag-extend to up to college. All the way naman talaga. Naaalala ko pa noon, going back a little bit, pagka may sakit ako, tapos mag-stay home si daddy na, o sige, dito ako, magbabantay ako, I'm gonna call out sick sa work. Maglalaro siya ng Tekken and I'm just gonna whoop his ass. Pero nakikipaglaro siya. He tries. Anong Tekken to? Tekken 3. Tekken 3! Yan, Tekken 3. Tekken 3. Oh, Warang, napakaganda. diba? Tuturuan ko pa siya. Eddie Gordo ka lang, ex-circle. Diba? Tama, tama. O kaya tayo ka lang dyan, tapos magpopol ka na. Yeah! Pagdating nung college, eto mas busy ng konti. Mas busy ng konti ito. Mas marami nang ginagawa. And I'm assuming mas bumabiyahe ka. Saan ka pala nag-college if you don't mind? First year ako sa PLM and then nag-transfer ako sa FEU. FEU. Yun nga. Tapos mo, San Andres Bukid, tama? San Andres Bukid. So may biyahe. May biyahe. May biyahe. Tapos, mas marami kang ginagawa kasi pag uwi mo ng bahay, may mga gagawin ka pa eh. Medyo mas time-consuming ang college. Nakapaglaro ka pa rin ba nun? Yan, nakapaglaro pa din ako. Diyan na pumasok yung Dota. Diyan na pumasok Dota. Anong taon is ka Dota. unang nag-Dota? Hindi ko matandaan. Pero very early, Ninong Rai talaga. Talagang yung hindi pa siya nagbo-blow up sa Philippines. Nandun pa si Gambler? Nagdodota na ako. Hindi ko inabot si Gambler. Hindi mo inabot ko si natandaan Gambler. Sino yung mga nawalang hero sa Dota? Putan mo Yung yun? invoker na Yung unang madaming skill. invoker. Oo. Okay, Na okay. tinanggal. Ito Dota. Isa rin yan sa social media mo. Kilala ka rin talaga na nagdo-Dota eh, di ba? Nakita ko yung content niya, oh. Ginamit niya lahat ng skill ng invoker ng nakapikit, pre. Anak ng toko, ako, cold snap lang kaya kong pindutin eh. Pag hinahabol na ako ng kalaban, di ko na mapindot yung ghost walk eh. Masasabi mo rin na umadi ka sa Dota? Oo naman. Oo naman. Addict talaga. Kaya pinanganak yung mas mahal mo ba ang Dota? Dahil doon. sa kaadikan ko talaga sa Dota. Mupusta ka? Pumupusta. Ako ang pinupustahan. Yan. Ikaw ang manok, ikaw ang tinatayaan. Pumupusta. Ninong Ray pang mahihina yun. Pag tigapusta ka, meron ka lang. Ano ka lang, tama, manok ka lang. Pero kapag ikaw, yung pinupustahan, malupit ka. Yes. Ngayon, bigyan mo nga ako ng isang maganda kasi usually. Dito sa amin ewan ko kung sa amin lang yan. Ang pustahan sa Dota, may kaakibat na suntukan yan. Meron ka bang story na adjacent doon? Wala akong yan ang naging maganda sa experience ko. Wala akong experience na to a point na naging suntukan. Kasi karamihan ng experience ko sa pagdodota, ang mga dinadayuhan naming lugar, sa San Andres. Hindi siya Kakilala. masyadong malayo eh. Hindi sobrang dayo. Hindi sobrang dayo. So Okay. nag-i-start siya as first time mo kapustahan, makakaaway mo. Pero ang nangyayari kasi noon, pagka medyo malapit-lapit pa yung dinayuhan nyo, tapos halimbawa tinalo kayo, may magaling dito kukunin nyo na yun ngayon, totropahin nyo na yun. Ganun ang nangyayari talaga nung panahon na yun eh. So, dadayo tayo with the intention na
manalo, pero pag natalo tayo, sino magaling dyan? Amin na yan. Di ba? Kasi hindi naman kung may team ka ng 5, hindi naman palaging available yung 5 na Tama, yan eh. tama. Sabi mo pinupustahan ka. Magkano cut mo doon? Ilang percent ang cut mo doon? Depende. Kung may sarili akong... Kasi ako, gusto ko pupusta din ako eh. Sa sarili mo? Pupusta ako sa sarili ko, Siyempre, syempre. Kasi oo. pag wala akong... Naniniwala ako na pag wala akong pusta sa sarili ko, no bearing, walang pressure eh. Walang pressure. Walang pressure eh. Tama yun. Hindi Agree. ko gagalingan eh. So kahit may magpupusta sa amin na 1.5, Mm. 'di ba? Bibigyan kaming tig 50 pagkatapos pero bayad lahat. Bayad ng time mo. 50, 100, 150 depende Bayad dun ang sa time mo skill. yun. Wala kang puhunan na doon. Babayaran nung pumusta. Nung sa pumusta, amin. oo, Siya na okay. magbabayad ng time nun. Okay. Oo. So, yun ang nangyayari. Ang gagawin ko, 1.5 yung pustahan, 1,000 sa kanya. O sige, 200 sa akin. Ganon. May laro ka na, may kita ka May pa. laro na ako, may kita ko. At saka nandun yung pressure. Nandun yung expectation ko sa sarili ko na hindi ko pwedeng ibenta to kasi pera ko yan, nakasalalay. Ayoko nung, pera mo yan, so win or lose. Bahala ka dyan, pera mo Oo, yan eh. I thrive under pressure eh. So, gusto ko yun. Okay. So, madalas mo siyang ginagawa? Nasabi mo ba na to a certain degree, kasi may mga kilala ko ninegosyo yan eh. Masasabi mo bang ninegosyo mo yan? Never ko siyang kinonsider na negosyo. Pero Parang, kumita ka dyan. Yes, oo, marami akong kinita dyan talaga. Like I said, very competitive ako eh kasi I was doing it to win. The money was good but to me, it was irrelevant eh. Kasi I always saved enough para sa sarili ko eh. Kasi yung parents ko was already living somewhere else at that time. They were living in the US. So mag-isa na lang ako. I live on my own. Nung college ka, mag-isa ka na lang? Yeah, oo. Okay. Mag-isa na lang ako. So it was up to me to manage my money responsibly. So, ang ginawa mo, pinusta mo at kumita ka. Binudget ko yan, Ninong Ray. Naka-budget yan. May So, budget yung pusta. Yes. So kung halimbawa may budget ako for a week na, let's say ang budget ko for 1 week is 500 pesos. Or sabihin natin 700 para madali. 100 per day. Iba-budget ko yan. So kung 100 per day budget ko, gagawin kong 50. Pagkakasyahin ko yan. Yung other 350, Yun lang ang pwede kong ipusta para kahit matalo siya, kakain ako. anong masasabi mong percentage ng win rate? Mahirap masabi, Ninong Ray. Hindi, teka lang, 50-50 ba? Reasonably 60-40. 60 win. panalo. 60 panalo. Mataas yun. Depende din sa first pick eh. Yes, Kasi yes. Oo. nowadays, very balanced eh. Oo. Pagka ang competitive esport, very balanced eh. May opportunity ka mag-ban, may advantages pag first pick and second pick. Noon, pag nanalo ka sa first pick, you're almost guaranteed to win. Tama. Diba? Sa amin, pagka nag-coin toss kami, nanalo kami ng coin toss, we're almost guaranteed to win. Kasi pag nakuha namin ng Sige, sino-sino yan? Crobelus, diba? Exo, Exorcism, o kaya Rasta Ward, almost guaranteed win yan pag nakuha namin yan. And then, sasabayan na lang namin yan pag meron ng Crobelus, meron ka ng, ano yung sinabi kong Rasta? next? Rasta Wards. Sasamahan na lang namin yan. From there, we can build any team eh. Pwede na, sasamahan na lang namin siya ng Queen of Pain. Pag kumuha ng Queen of Pain ng kalaban namin, ay, easy, Mirana, counter. Or pag sila naman nag-Mirana, ay di ka-counter naman natin Queen of Pain. And then yan na, sunod-sunod. Parang very predictable kasi pagka merong hero na nagmeta, it's always the same. Okay. So pag na-master namin yung lineup na yon, it's very hard to take down. Hindi ako dumating sa point na pwede ako pumusta sa Dota. So, walang maintindihan. Bakit Crob tsaka Rasta? Dahil TD every 1 minute? Hindi. Kasi sobrang lakas nila very reliable sila sa Clash. Okay. Tsaka yes. sa pag-push. Kasi Dota is objective-based eh. 'Di ba? Hindi naman siya kung sino yung pinakamaraming kills eh. Tama. Pag naglalaro ka on your own for fun, 'di ba? With your friends. Ang goal mo is to perform eh. Yes. 'Di ba? Parang kailangan ako yung pinakamaraming kills. Kailangan mag-dominate ako, 'di ba? You're playing a completely different game pag nakikipagpustahan ka. It's very objective based. It doesn't matter kung ikaw yung pinakamataas ang kill, 'di ba? The goal is to take down towers. Parang okay, mabasag yung ice cream nila. Correct. Yeah, so it doesn't matter kasi pag may Rasta ka or Crobelus, it doesn't matter if you're playing behind eh. One wrong move ng kalaban, pag nag-drop ka ng Exorcism, one cooldown ng ultimate mo is equals to 1 tower eh. Tama, Sometimes tama. nag-extend pa sa second tower eh. Yes. Diba? Lalo kung mid yan, maikli lang lalakarin. Tama. Oo. Diba? So it all comes down to execution. Okay. So ganun lang yun. So Crobelus versus Rasta. Okay. Very good. Ang next kong gustong pag-usapan ngayon ay yung sa social media mo. Ito totoo to. Totoo to sa lahat ng tao nakausap ko sa format na to. Na lahat ng past experiences nila, kung paano sila lumaki, hobbies nila, upbringing nila, yun ang naging bala nila sa social media. Ikaw, ganun na ganun eh. Tama. Di ba? Hindi yan tipong,
gusto kong maging content creator. Ano kaya magandang karakter? Hindi ganun eh. Kung ano na yung karakter na binild mo through the years, through your experiences in life, yun yung ipapakita mo ngayon sa social media. Nakita ko, meron kang isang in-upload before na ang tagal mong nag-try sa social media. Iba kasi yung nag-upload ka lang sa social media. Iba yung nagtatry ka sa social media. Nung ginawa mo yung kanta and music video, I can say na you're not yet trying. In-upload mo lang siya. Kasi wala ka namang dapat i-try nung panahon na yun kasi hindi pa nag-e-exist yung idea ng content creator. Tama ba yun? It exists in a very small percentage. Oo. Niche siya, niche. Very, very niche. And then, the blueprint wasn't there. Yes. No one was doing it for a living. Oo, hindi pa talaga. And I think nung time na yun, wala pa naman din talagang ad rev eh, no? Nag-i-start pa lang mag-roll ang ad rev sa YouTube. Actually, nung nag-viral yung mas mahal mo ba ang Dota, I seriously considered not to go full-time creating talaga? content. Ngayon, I ran across several challenges. Ang unang-una, nag-move na ang parents ko sa US. My student's visa was about to expire. Okay. My student's permit. Nasa US ka nun? Nandito ako. Nandito ka nung nun, ginawa oo. namin yung Dota, oo. Okay. Nasa ano lang ako, naka-student's permit. Naka-student's permit ka sa Pilipinas? Sa Pilipinas. Kasi immigrants na ang parents ko eh. Oo. So they have to take me with them or I lose the opportunity to move. I see. So, nung lumipat sila, dapat kasama ka. Dapat pero kasama ako. In-applyan ka na lang ng ano dito. Sumama ako sa kanila, I got my green card and then umuwi kagad ako. Okay. Within the same year. Okay. Para mag-aral. Okay. Para mag-aral. Now, for me to be able to do that, yung mag-move sa US at mag-aral dito, it's gonna take 4 years eh, di ba? You need a student's permit. Kasi if you stay sa outside of US for a certain amount of time, mawawala eh. Mawawala yung effect Mapapasok. ng immigrant visa mo eh. Oo. Yeah. So, Okay. yun yung nangyari. Nag-student's permit ako. So, the challenge was, nung nag-blow up yung mas mahal mo ba ang Dota, mag-e-expire na yung first 4 years ko. So, I have to go back to America or decide na I wanted to create content full-time. Pero the challenge was, hindi pa nagmo-monetize. Walang partnerships sa Philippines. Nung time na yon. Nung time sa na yun. US meron na. Sa US meron na. So, yun yung last straw na maybe this wasn't for me. Okay. Okay. Kaya hindi ko siya tinuloy, nag-move ako dito. I remember nung meron ka in-upload na isa eh. I think may pinakita kang isang laruan. Yan. Nasabi mo, binili niya for you. Anong uling laruan to? I think sa Final Fantasy to. Yes. Ano siya? Yung action figure ng Bahamut. Bahamut. From Final Fantasy Advent Children. Yung first Final Fantasy 7 animated CGI movie na na-release back then. So yung isang summon doon, I know this is gonna sound so nerdy, so karamihan sa inyo Hindi, ikwento probably mo. won't get it. ha? Ikwento mo. So yung isang summon doon, meaning like monsters, extraterrestrial beings na pwede mo siyang kontrolin. So halimbawa ako, pwede ako mag-control ng leon. Diba? I can control this mythical creature. Yun yung creature na yon in that universe. 'Di ba? Ngayon merong action figure yung creature na yon. Ngayon tuwing magde-date kami ni Christine sa Robinson's Ermita, mahilig na talaga ako mag-collect ng toys eh, 'di ba? Pero obviously I didn't have any money at that time. So mahilig akong mag-window shop instead of actually collecting it. So every time na mag-shop kami sa Robinson's, makikita namin yung action figure na yon. Lagi kong ituturo sa kanya yon. Sinasabi ko sa kanya palagi, "Me, when I start making enough money, I'm gonna buy that." 'Di ba? So, Magkano to nung time na naging yun? habit namin yun. Alam mo, Ninong Ray, hindi ko alam and I never looked. Wala ka pang intention of buying siya kasi you know Wala. na nung time na yun, wala kang capability. Exactly. I know I can't afford kasi hindi nga ako makabili ng comics dyan eh. Sa shop na yan eh. Tsaka nakikita ko yung ibang statues na binibenta nila, it's way out of my league. Di ba? Wala talaga. Hanggang tingin lang talaga. So lagi kami dumadaan doon, habit namin yun. Every time na magpupunta kami doon, parang... I-admire mo lang. Yan oh, ganda oh. Someday ma-afford ko yan. Hindi ko alam na she was taking notes. She was taking notes. And then, yun na nga, one of my birthdays, sinurprise niya ako with that figure. Na to think na something like that is it's expensive, Oo di ba? naman, oo Parehas naman. kaming walang job. Parehas lang naman kaming sinusuportahan Estudyante. ng parents. Oo. Estudyante, nag-save siya for a few months para mabili yun. And then, you know, the day never came na someday I'll buy that kasi she made it happen. So, very, very important yung figure na yun sa akin. Nakikita ko dito sa iyo, napapaligiran ka na suporta. Tama. Masasabi mo ba Napakaswerte. yun? Napakaswerte. Ganyan din ako eh. Alam mo yung mga tao sa Facebook na may mga imaginary haters, may mga feeling nila kalaban nila ang mundo, tapos ginagawa nilang fuel yon para
i-motivate yung sarili nila. I never had that feeling kasi lahat ng tao sa paligid ko, sinusuportahan ako. And I feel like ganun ka rin. Tama. Tama ba yun? Swerte talaga tayo. Swerte tayo sa circle natin, sa Tama. family, and yung the people we surround ourselves with. Oo. Doon na ba binuo si Dino Cornel as we know it? I think Dino Cornel has always been there. Ah. Diba? He was just waiting for the opportunity Na lumabas. na lumabas. Paano siya lumabas? Diba? I mean, paano mo finormalize tong bagay to? Kasi people think na ang pagsisimula sa social media ay hindi ginapang. Paano mo siya ginapang? I think the character that I play, yung character na piniplay ko kasi sa social media is parang it's just an extension It's an exaggeration of Exaggeration of myself yourself. Tama. Diba? Tapos ang ginagawa ko na lang parang yung mga past experience ko, parang china-channel ko na lang siya dito. So may mga nakikita kayong personality na not necessarily me, but my experience. Kasi pwedeng nakita ko siya sa isang taong kinaiinisan ko na itong yabang naman ito. Yung parang lagi kang wina-one up. Diba? Hit na hit ko yun pero ano magagawa natin? Mas mataas naman talaga sila. Tama, Diba? tama. Mas may kaya sila. Diba? Wala kang comeback Diba? Usong-uso yan, lalo na ng mga elementary tayo, high school. Doon ang galing yung character Kasi nakikita ko yun Pero yung parang lagi kong naiisip na, bakit ganyan? Laging may nang-one up na ganyan. So naisip ko, let's make fun of the character. Diba? So doon nagsimula nagmula yung yun. character. Doon nagsimula yung character na yun na instead of me na gaganti ka making fun of someone else, let's make fun of like the character itself. Diba? Isa sa mga napansin ko rin kasi, madalas mong, ang parang ano ba yung tawag sa'yo nung the most interesting man alive? Kasi may nabasa akong ganong comment kasi ang dami mong ginawa, ang dami mong naranasan, tapos lagi ka may resibo, lagi ka may picture, lagi ka may video, lagi ka may picture na hindi ko alam paano mo hinuhugot mula sa archive ng buhay mo. Hindi ko alam yun. I'm guessing, pagpunta mo sa US, syempre, sabi mo nga, magsa-start kayo from scratch. Yes. How did you start from scratch sa isang bansang hindi natin alam? Well, una-una very competitive ako 'Di ba? So you come in with an open mind. Alam mo na marami ka expectations pag nag-move ka sa isang bansa 'di ba? Na-expect mo you're gonna make money, you're gonna do this, pero everything is a story 'di ba? May simula. May simula, oo. Hindi mo naman alam kung what's your story 'di ba? So ang sa akin, I'm very competitive. Alam ko na I'm coming in with an open mind. Na kaya ko to, whatever happens, I'm gonna find a way to make it work. So I was ready to take on any job naman. So what was your first job doon sa US? Ang pinakaunang job ko talaga, Ninong Rai, is I worked at a burger restaurant. Ano ka? Like, parang si SpongeBob? I started as a dishwasher. Dishwasher. Yeah, ito yung unang punta ko dito. I don't wanna make it confusing Yung pinakaunang punta ko sa US back in 2005, I worked as a dishwasher sa isang burger joint. So dishwasher ako for, I think it was about almost a year. Yan. And then before I left, tinry nila ako mag-grill pero pauwi na ako noon. Yun yung pinaka-first job ko talaga. Pero yung pinaka-first like big boy job ko, if you can even call it that. Big boy Yeah, job. pag-move ko ng Amerika, this was back in 2011. This is a very funny story talaga. Okay. Kadarating ko pa lang, kauwi ko pa lang sa US. Excited ako magtrabaho. Ganyan naman lahat tayo, di ba? Like, you're moving into a new country. Gusto mong may mapatunayan ka, di ba? Syempre. Competitive ako. I'll do anything. Ang pinakamalapit na employer dun sa bahay na tinitirhan namin is this wine store. Liquor store. They sell wines, they sell liquor, beer, they call it spirits. Yun yung pinakamalapit na pwedeng walking distance. Wala akong kotse Wala naman tricycle doon. Walang tricycle. Pero itong malapit na to, malayo pa din to I wanna say 3 miles from the house. Hindi ko alam ilang kilometers. Do the math. Do the math na lang. So hindi. Eto para mas maintindihan natin. Ilang minuto lakad? 20 minutes. Uy, malayo yun. 20 minutes na lakad. Malayo yun, Yeah. sir. Nag-submit ako ng hindi ko naman siya nilalakad lagi. So pag wala yung mga parents ko, if they're not working, they're gonna drop me off. O kung may pasok sila, sorry. Lakad ka. Lakad. Yeah, yun yung pinakamalapit. Wala akong idea, hindi naman ako umiinom, may asthma ako, meron akong tawag nila Asian flush, 'di ba? Pag umiinom tayo, namumula tayo. So hindi ako umiinom, pero sila yun yung malapit yun yung convenient So lakas ng loob ang puhunan talaga.
submit ng resume. Kahit Yan. wala kang alam sa alak. Walang alam. Nakita ko lang na perfect opportunity kasi I think this was in December. Holiday, they need help. Bad. Kailangan nila labor. Dami kasi bibili. Oh. Tama. So, napilitan sila, di ba? Nag-drop ang resume. I made the best resume I can. Tinawagan ako. Tapos, in-interview ako. Ako naman, yes lang ako sa lahat. Talagang, what do you know about beer? Dude, I know, San Miguel, blah, blah, blah. Di ba? Yun lang ang alam natin eh. Talagang, I made it up. Pero, I think they know na I was making stuff up. Nung interview to, But they needed help, di ba? They just needed a body. Di ba? Sige, can you lift a case? Can you lift 20 pounds? Di ba? Yeah, I can lift 20 pounds. I can put away a truck, ganun. Kahit hindi ko naman nagawa lahat. So, okay lang. Tanggap lang ako. Hindi ko naman i-expect talaga. Alam ko, marereject ako. Pero gusto kong mag-train eh. I wanted to at least learn how to conversate in English. Di ba? Sa language nila, yung conversational. Di ba? So, yun, tinake ko yung opportunity na yun para mag-practice. But I got hired. Tinawagan ako. So, when can you start? Sabi ko, fuck. Really? Dude, wala akong idea. Hindi ako umiino. But they hired me. So, again, lakas ng loob na lang. You come in with an open mind. I have a very competitive mindset. I'll do it. So, pumasok ako. And then, that was it. The rest was history. I just did the best I can. And then, I worked my way up. I worked for that company for 12 years. By the time I 12 left... years? 12 years. Natuto ka na sa alak sa time na yon? People, ayoko ilaglag yung sarili ko. Pero, by the time I left, I was managing the highest volume store in the company. So, Wow. To this day, I wanna think na I just bullshitted my way around. kasi Ninong Raya, ito yung maganda sa wine sa industry na yun eh. Wine, liquor, beer industry. I'm sure maintindihan mo to kasi you're a cook. Everyone has a different palate eh. Tama. Diba? Just because you like something doesn't mean I'm gonna like it eh. Correct. Same goes with wines. Diba? Meron kang general idea na I know what a Pinot Noir tastes like. I know what a Cabernet tastes like. Diba? I know what a Sauvignon Blanc tastes like. Alam ko yung mga flavor profile. Profiles, yeah. Pero at the end of the day, you like what you like. Diba? Yes. So, pag ako nag-recommend ng wines, let's say, bebentahan kita ng wines. Dino, I'm gonna have a steak dinner with my wife. What do you recommend? Oh, Ninong, gusto mo ba Tagalog, English? Sige, Tagalogin mo ako. Sige. Anong ulit dinner mo, Ninong Ray? Steak dinner with my wife kasi sabi niya gusto niya daw ng steak. Anong re-recommend mo sa akin? Absolutely. Wala kasi akong alam sa wines eh. That's okay, Ninong Ray. What are you celebrating? Anniversary. Anniversary. Yes po. Wow, Ninong Ray, hindi ko tatanungin ang budget mo. I wanna make this special to you. How special do you wanna make this? Very special. Very special. That's okay. Lakad tayo dito, Ninong Ray, Ay, ha? sige po. Ninong Ray, mahilig ka ba sa... Do you want wine sweet? Do you want it dry? Anong preference mo? Yes. Gusto ko yung sweet. Oh. Gusto mo medyo sweet? Yes. Perfect, Ninong Ray. I have this wine. It's called Georgie Costa Rosa. It's Italian wine. Galing siya sa Georgie Vineyards. Itong vineyard na to, Ninong Ray, it exists for 30 years. They know what they're doing. Oo. Diba? It has that sweetness. I really love this wine. I want you to try it. Just try it. If you like it, that's great, diba? I hope I made your celebration better. Kung hindi mo gusto, it's okay. You bring back that bottle, bibilin ko sa'yo. Talaga? Bibilin ko sa'yo. You use that money however you want. Kung gusto mo, if you wanna give it another try, gusto mong bumili ng iba pang wine, I'll help you pick. And then we can do this process until we find the perfect wine for you. How's that sound? Sige. Kunin ko na yan. Magkano ba to? How many bottles you need, Ninong Ray? Siguro bigyan mo ako 6. 6. Yes. It's $9.99. 500 pesos. Okay. 6. Sige, yes. Bigyan mo ako 6. Oh. Deal. Buhatin ko sa car mo. Okay. So yung linya mo na yon, ginagamit mo talaga siya pag di mo gusto soli mo. Yeah, 100%. Pag ako nagbenta, Ninong Ray, I'm not trying to sell the product. I'm trying to sell an experience. I'm trying to sell myself. I'm building trust. Okay. Diba? Okay. You trust me. Diba? Kasi the product is the product. Yeah, wala ka na Diba? magagawa dyan. Wala ka na magagawa dyan. Pag hindi mo gusto, there's nothing I can do. Diba? Pag binentahan kita at hindi mo nagustuhan, that's okay. There's Yeah. nothing I can do. Hindi mo talaga siya gusto. So let me find a solution. Kasi I'm trying to solve your problem. Gaano karami nagbabalik? I'm guessing a very small percentage. People are gonna think this is a lie. Ninong Ray, I did it for 12 years, not one bottle came back. Talaga? Yeah. Talaga? Yeah. And you can fact check din sa employer ko. I don't wanna give out their name, but you can fact check that. Walang bumalik sa akin. Kasi ako, mentality ko bilang isang consumer na bebentahan mo, sasabihin ko na sabi niya masarap eh.
siguro kung hindi ako nasarapan, baka kasalanan ko yun. Tama. Di ba, no? Tama. Ah, Tama. There's a okay. certain, kasi may ano siya eh. It's how you deliver it, di ba? If I was so confident sa quality nitong wine na to, why? Di ba? Tsaka unang-una sa lahat, hindi ako magsisinungaling eh. Hindi ako Tama. magsisinungaling eh kasi yung product that's nothing to me, 'di ba? Kung $10 yan, that's $10. I'm trying to build trust, 'di ba? I wanna gain your business, 'di ba? Tama. So if that business cost $10, $20, $30, bumalik ka dito 6 times bago natin nahanap yung favorite wine mo, 'di ba? Sabihin natin it cost us $200, 'di ba? 10,000 pesos. You're gonna spend that 10,000 pesos for customer acquisition anyways. Tama. 'Di ba? Tama. So why not spend it to someone right in front, 'di ba? Nandyan ka na, bakit pa kita papaalisin? Correct. Ibang klaseng ibang klaseng marketing yung datingan nito. Ibang paraan para maka-gain ng customers. And I think, yung ganyang skill mo, isa rin yan sa naging dahilan kung bakit ka very successful sa social media. Kasi sa social media, you're selling yourself. Tama naman. Binibenta mo yung character mo, binibenta mo yung credibility mo, binibenta mo yung sarili mo. And if hindi mo kayang magbenta ng isang bote ng alak, baka hindi mo kaya ibenta sa sarili mo. Agree. Alam mo Tama. kung paano ko marerelate sa sarili ko yan? Sige. Nagtitinda ako ng manok sa palengke. Talaga? Yun ang family business namin. Talaga? No, right before mag-pandemic, bago magkaninong ray, itinda ako ng manok sa palengke. Ang manok na tinitinda ng mga kalaban namin ay galing din sa amin. Oo, may katayan So, kasi kami paano ng manok yun? eh. So, paano How ko does sila that work? nabebentahan? How does that- I mean, medyo lalandiin mo yung mga lola ng konti. Yan, bobolahin mo. Bobolahin mo ng konti. Pare-pares ng tinitinda namin, Diba? pare-pares din ang presyo. Pero 'di ba? Hindi you're not selling the product, binobola mo sila. Oo. 'Di ba? You're selling yourself. Pupunta ka dito kasi kapag bumili ka dito, pangingitiin kita. Yan. Paano ba? Parang Yan. ganon. Oo. So ngayon, social media. Paano ka napunta sa posisyon to? People like to think na lumabas kang ganyan na eh. Pero paano nangyari tong Dino Cornel na to? Nasabi mo na kung saan mo kinuha yung inspiration ng character. Pero I'm guessing hindi naman agad-agad diyan ay magko-content ako. Paano ka nagsimula? Una sa lahat kasi, 'di ba, very early on mahilig na ako mag-edit, 'di ba? Yeah, From yeah. Mas Mahal Mo Ba Ang Dota. Even before Mas Mahal Mo Ba Ang Dota, nagke-create na ako ng content as if I'm already famous eh. 'Di ba? Nagba-vlog na ako eh. Pag tinignan niyo yung mga very early YouTube ko, pag kinausap ko yung camera, guys, nandito kami sa ganyan. Talagang, I was trying to live it na eh. Very early on pa lang talaga alam ko na eh. Na it just so happened na yung timeline ko took a lot longer kasi nga merong challenges, 'di ba? Again, Syempre. we had to move to America. So, syempre at that time, you have to do what's best for the family, 'di ba? Of course. Very selfish naman na palamunin ako nasa Amerika ako, ipupurso ko yung dream ko na maging social media content creator. Pero papalamunin ako ng parents ko, 'di ba? Hindi okay yun. Yeah, it doesn't sit with me, 'di ba? So you gotta take care of your priorities first. That's why it took me 12 years of doing that job, which I didn't hate, 'di ba? Again, competitive ako. I wanted to be the best at that job. 'Di ba? Otherwise, I wouldn't have stayed for 12 years. Tama. Diba? So, when I found yung medyo okay na, I think I'm comfortable, 'di ba? Na I can focus my energy on something else. Diyan dumating yung TikTok. This was 2020. 2020? Yeah. Okay. In the beginning, nakita ko yung TikTok. Again, I saw an opportunity. Sabi ko, shit. Nung una, sabi ko, shit, ano tong TikTok? And then, I started watching TikTok kasi matunog na siya sa Philippines eh. Puro sayaw lang kasi dati yun Puro sayaw lang. Matunog na siya. Nakita ko siya, sabi ko, 20 seconds? 30 seconds? 40 seconds? Tapos na, that's it. And then it clicked. I'm like, oh shit, maybe ito na yung opportunity ko na to do something I've always wanted to do without the time commitment. Kasi gusto ko na talaga mag-YouTube. Diba? 12 years na ako nag-aantay, Ninong. Diba? From Mas Mahal Mo Ba Ang Dota, 12 years na ako nag-aantay pero hindi ko siya magawa kasi I was so committed with my job. I was so committed with my priorities. Tama. I saw the perfect opportunity na, oh wait, I can still do my job but I can make a 30-second video on the side. Correct. Diba? Doon ko nakita yon. And then slowly, ayan na, nag-click na siya na maybe ito na yung way para... Kasi deep inside, nung nag-viral yung Mas Mahal Mo Ba Ang Dota, I've always been chasing that feeling eh. Diba? Na what if tinuloy ko, diba?
So nung nakita ko yung TikTok, sabi ko sa sarili ko, I'm not gonna miss my opportunity again. Hindi ito yung magiging regret ko sa life na hindi ko siya pinursue. Na what if na lang. Na sumikat yung mas mahal mo ba ang Dota and then everything else is a what if na. What if tinuloy ka? What if ganito? Fuck all that. Diba? I'm gonna do something today. So I downloaded TikTok. I started creating content and then pag tinignan mo yung mga unang content ko, talagang I was trying to go viral. Diba? Ginagaya ko yung mga trends. Oo, syempre. Lahat tayo Oo. sasakay dyan. Coffin dance. I was trying to get the views. So what happened was I was enjoying the process. I wasn't enjoying the outcome, the results. I was trying to do what everybody else was doing, di ba? Kinokopya ko yung gusto ko yung result nila. So I was trying to do the same thing, di ba? Yeah, I mean, that's the obvious thing to do, di ba? Of course. Yung kinakopy mo. Oh. Then eventually, na-realize ko na I enjoy the process, di ba? I enjoy the creatives, but I fucking hated the result. Di ba? Kasi Wala it's masyado. not me. Hindi ako yung it's not my character. I was doing it for the views. So yung mga result, yung mga video na poproduce ko, I hated it. Diba? Kasi iba yung intention. So eventually, na-realize ko na if I'm gonna do something I love, I'm passionate about, na i-enjoy ko, I might as well do something na papanoorin ko. Tama. Nai-enjoy mo rin. Ikaw, like Correct. sinasabi to sa mga content creator, ang unang audience mo ay ikaw. Yes. Di ba? Yun. Tama. 100%. You hit the nail on the head. That's when it clicked na I'm gonna create content, i-enjoy ko yung process, i-enjoy ko yung creatives, and then at the same time, if all else fails, I'm gonna enjoy yung content na pinroduce ko, papanoorin ko. Tama. Doon nagsimula yun. And again, all roads led to gaming. Tama. I wanted to create something na I can create infinite content about kasi this is something I'm passionate about. Diba? Every day, I'm gaming. Every day, you know, what can I improve on my setup? What game can I play? I'll create content about my stuff. Tama, Diba? Yung tama. toys ko. Oo. Yung gaming. And then that's when it clicked. Ano sabi ni Christine nung sinisimulan mo to? She's always been supportive. That's my biggest talagang advantage, Asset. blessing, gift, asset, however you wanna put it, is she always knew what I wanted. Parang kumbaga si Christine is siya yung checks and balance eh. Nung nag-i-start na ako, when I was starting to like gain a momentum, meron akong tendency na I'll quit my job. Start na akong mag-create ng content full time kasi kailangan kong i-keep tong momentum na to eh. Ito na to eh. I don't wanna miss this opportunity again kasi I waited 12 years for this. 'Di ba? Ngayon nagigain na siya ng momentum, I gotta go all in. That's when Christine comes in and you know goes, think about it, 'di ba? Pag nag-quit ka ngayon, what are the pros and cons? So, dyan pumapasok yung, okay, let's sit down. Let's have a game plan. Let's plan this, di ba? Let's take risk, but let's take calculated risk. Yes. Di ba? Kasi matanda na tayo eh. We're not in our 20s anymore. Wala na tayong luxury of fuck-ups sa ganung edad. Exactly. Di ba? May responsibilities na tayo. You're paying bills, you're paying your house, you're paying a mortgage, you have bills, car payment and all that. So, hindi na siya pwedeng yung, if you do it in your 20s, you have more room eh for error eh. 'Di ba? Pero sa age namin hindi na ka na pwede magkamali eh. So we had to take calculated risk. So we had to set a goal na okay, within this time frame, kailangan mag-build tayo ng solid foundation na if you're gonna quit and stop your job, kailangan we have enough money to support us for like the first 6 months. May buffer ka. Oh. Correct. So for like a full year, we worked really hard to hit those goals. Meron kami mga benchmarks talaga na you're not gonna quit hanggat wala yan. Is this parang a certain amount of money? Yes. Both. Both. So, a certain amount of money and then like yung payments, like reducing the payments. Okay. 'Di ba? Okay. Kasi yun yung biggest ano mo eh. Doon din naman napupunta yung pera eh. Oh. Kasi once you make a certain amount of money, ang next step, hindi mo naman pwedeng, you can't ask your employer for a raise eh, di ba? Tama. Kung sobrang, ito na yung ceiling nung pay mo, what else can you do, di ba? You can't ask for more money. You don't wanna work a part-time job kasi you wanna continue creating content. So the next step is cutting out the expenses. Tama. Di ba? Kasi yung cutting the expenses is actually better than increasing yung income mo eh. Kasi it's a swing on the other way eh. Diba? Kasi sabihin natin meron kang $300 bill, car payment for every month. Diba? Pag nawala yung 300 na napupunta palabas, napupunta yun sa napupunta yun sa income sa bangko. Diba? So it's almost like if you really look at it, $600 swing yun. Nawalan ka lang ng $300 payment, nadagdagan ka pa ng 300. Tama. So basically, yung mga payments in advance nyo, ganun ba? Not advance, nagbawas kami. Like, Nagbawas talaga ng expenses. Oo, nagbawas kami ng expenses and then what we did was yung pag may mga bonuses, yung like any extra money that we earn that's out of the norm, like nagka-bonus ako,
Nagka-bonus siya, we put it to accelerate payments. Para mawala yung mga bills, para wala yung mga debt. Like, Hindi na rin nag-i-interest. wala ka ng, yes, exactly. Wala ka ng, wala kang mortgage payment, wala kang car payment, para talagang once you start creating content, nag-quit ka na, you can focus all your energy. Wala ka sa survival mode. Tama. Yan yung mahirap din kasi. Karamihan kasi nagsisimula talaga mag-content ay may trabaho pa, at yung trabaho, kumakain talaga ng oras, at yung content, kumakain din talaga ng oras. Kaya mahirap talaga, di ba? Sobrang hirap. Bilang content creator na US-based, ibang-iba yan sa pagiging content creator sa Pilipinas. Una sa lahat, sabi mo kanina, ang main platform or ang biggest platform mo, Instagram. Instagram. Ang Instagram sa US ay monetized. Oo. Ang problema kasi dito sa Pilipinas, ang dami ko nakikita ng mga TikTok content creators na ganito rin eh. Nagsisimula silang mag-content, ang problema, hindi nila ma-keep up kasi walang pumapasok na pera. Kahit pa sabihin mong, kunyari, cooking content creator ka, kahit pambili lang sana ng ingredients eh. Alam mo yun, nyari food ka. Kumita ka halimbawa ng 500 pesos or 300 pesos sa isang TikTok. Malaking tulong na yun para lang masustain yung content eh. Ngayon sa inyo, monetized ang Instagram. 'Di ba? Masasabi mo ba na isa yan sa mga, kasi ang TikTok monetized din eh. Tama. Oo. Masasabi mo ba na isa yan sa mga tool, isa yan sa mga bagay na nakatulong sa'yo sa simula, yung pagkakaroon ng kahit sabihin mong barya-barya, yung may pumapasok na para lang incentivized yung oras mo. Masasabi mo bang ganon? Sa akin kasi, in the beginning, I never treated it as a business eh. Pero kasi, ang sabi mo, parang gusto mo na mag-resign at gustong gawing full-time to. 'Di ba? So at the time, nung time na parang may ganun ka ng desisyon, gusto mo na ba siyang itrato as a business? Doon mo na kukunin yung income mo? Yes. So, by the time na nag-resign ako, na siya, it was a full-scale business na talaga siya. Established na siya. Correct. Yeah. Meron na akong several contracts. I was gonna be good for a while dahil dun sa mga contracts na yun. Pero early on, the motivation wasn't the money. Wala lang. Wala. Pero it was a good, it's not a motivation, but it's a good motivator. yeah. Kasi pag nag-create ka ng content, nag-viral, and then you see an extra $20 hit your account. Yung $20 na yun, you didn't have it before. Oo, exactly. Diba? Parang yung iba nakikita nga nila na you made $5 on one video. That's nothing. Dude, $5, that's 1 gallon of gas. Diba? That's the way I saw it. So Tama. It's a good bonus, diba? Pero early in the beginning, I never treated it as a business. Kasi if you wanna treat it as, kung gusto mong yun yung maging business mo, you have to treat it as a business, and then mababurnout ka eh. True. So I think the passion came way before the business aspect. Yeah. Totoo yan. Agree ako dyan sa bagay na yan. And ito yung gusto ko rin sabihin sa karamihan ng content creator. Huwag nyong tingnan ito na parang, ay dito ako magkakaroon ng glamorosong buhay. I think all that is yun eh. Kumbaga parang side effect na lang yun eh. Kumbaga, if you're going in with the expectation na yayaman ka, you have the wrong motivation eh. Tama yung sinabi mo eh. Hindi siya motivation, pero maganda siyang motivator. Yes. Maganda yun eh. Maganda, sobrang ganda rin siya. Gagamitin ko na nga yan. Gagamitin ko yung bagay na yan. Kasi, to be honest ito share ko lang, maliit na lang. Dito, sa social media, ang weird ng sistema sa akin to, ang weird ng sistema ng kitaan dito. Dati, nung nagtatrabaho ko bilang kusinero, nagtrabaho ko na isang buong araw, alam ko nakikita ako ng 500 pesos. Dito sa social media, hindi ko alam kung kailan ko makikita yung pera na yan. Tama. Di ba? Ganon din ba sa inyo? Kasi sa akin yung mga kontrata pinipirmahan ko matatagal yan eh. So, naipagod ko na at naipahinga ko na yung pagod, wala na sa isip ko yung trabaho, tsaka lang darating yung pera. Nagkaroon ng parang some sort of delayed gratification na hindi mo na tinitingnan yung sarili mo as isang kayod, isang bayad. Tama. Ganon sa social media eh. No? So, hindi mo na tuloy kinukwenta yung araw-araw mong pagod. Ang tinitingnan mo na lang yung kabuuan nito, siguro, sa dulo ng taon. Parang ganyan, may summary kayo. Ito yung ito yung report natin. Okay. So, maganda pala. Pero lahat ng pagod na yun, tapos na. Hindi mo na nararamdaman ngayon yun, di ba? Yun yung kakaiba dito sa social media na I think, magandang mai-apply din sa ibang tao na hindi mo dapat
ine-equate yung pagod mo ngayon lang sa bayad mo ngayon lang. Tama. Kung ano ang maibibigay nito sa'yo sa mas mahabang panahon, sa dulo ng taon, like for example, nag-gain ba ako ng, ito yung kinita ko, pero nag-gain ba ako ng skill? Mas nakilala ko ba yung sarili ko? Mas na-push ko ba yung limits ko? At next time, mas kaya ko na magtrabaho na mas mahaba. Yun. Ganun Yun. eh. Tama. Ganun yun eh. Nakala nila madali yung ginagawa natin dito. Hindi madali yung Oo. ginagawa natin. It's not for everyone eh. It's not for everyone kasi to be able to do this, you have to be able to, push yourself to work. Yeah. Merong days na paano kung wala kang motivation, kung Oo. gigising ka, 'di ba? Wala kang motivation, di ka na mag-work. Paano na hindi ka nakakain? Hindi nakakayod. Ang Oo. motivation, ako naniniwala ako ang motivation ay napakaliit na bagay para sa success. I agree 100%. Di ba? Mas malaking factor ang pagiging responsable. Yes. Magkaiba siya eh. Agree. Like for example, ako I have my team. Kapag tinatamad ako nung araw na yon, ang tanging nasa isip ko, pucha, babayaran ko araw ni George, magpapalamig lang ng aircon sa aircon ng office yan. Yun yung iniisip ko. Di ba? Kailangan kong pumasok ngayon para makapagtrabaho kami. Tama. Di ba? Kahit may mga days talaga na hindi maganda timpla ko kasi pagod o Yeah. puyat o kung ano man, hindi ako motivated. Mm-mm. Pero ginawa ko pa rin. Pero ginawa mo. Kasi may responsibilidad ako sa negosyo na hindi sayangin yung pera ng negosyo. Tama. Pero sir, maraming salamat sa binahagi mong kwento. Maraming salamat. Maraming salamat. Napakasarap ng pinakain mong pagkain. Napakasarap naman ng kwentuhan. Pero wait lang, alam mo kung ano pa masarap? Ano pa masarap? Eto mga regalo namin, boys! Oy! Pakilabas ang mga regalo. Sarap. Una muna, sir. Pwede kang buksan, no? Oo naman. National Blade Works. Meron siyang mga thank you card. Masusugatan ako dito. Masusugatan ka Mukhang dyan. Masusugatan ako dito. Kasi pre, Ay. eto ay isa napakagandang kutsilyo mula sa mga kaibigan natin sa National. Ang pinaka-importante dyan pre, ito. Yo! Tira Let's mo. go! Pakita mo yan, pakita mo. Meron siyang custom engraving. Oo. Para lang maalala mo tong araw na Diba? to. Hindi ko ito makakalimutan. Maraming salamat sa'yo. Thank you. Napakaganda nito. Ano to hindi ito Pwede ko bang dinidisplay. mahawakan? Pwede mong hawakan. Hindi yan dinidisplay, ginagamit yan sir. Gamitin mo yan. Ay, ito na yung ginaganon ko kanina. Oo. Na hindi gumana. Oo. Ngayon magagawa Bigat, mo boy. na. Maganda yan sir. Ganda. Maganda to. Hindi pa tapos. Meron pa din. Hindi pa But wait, there's more. Oo, pero wait lang. Hindi ko pala to binibigay sa'yo. Binibenta ko sa ito sa halagang piso dahil naniniwala ako sa mga pamahiin. Ayokong masira ang pagkakaibigan natin. Tama. Pag nagbigay ka daw ng kutsilyo, sabi kasi nila, pag nagbigay ka ng sapatos, lalayasan ka. Pag nagbigay ka ng panyo, paiiyakin. Paiiyakin. Sa tissue yun, sir. Sa tissue yun. Oo. Ngayon, ang kutsilyo daw, kapag binigay mo, magkakagalit daw ako, sasaksakin mo daw ako, ikaw sasaksakin kita. So, hindi ko binibigay sa ito, Sir Dino. Binibenta ko sa ito Pabili. sa halagang piso. Ninong Roy, binibili ko to sa halagang piso. Meron akong 5, suklian mo ang 4. Ano na lang? Sige, mamaya na lang. Amex na lang Ay, or actually. PayPal na lang. PayPal. Keep the change na lang. Ay, thank you. Keep the change. Thank you. Meron pa tayo dito. Sir, Oy! meron ka dito syempre, Ninong Rai merch. Pakita lang natin. Panako natin to. Ako na magbubukas. Tama. Okay ba? Oo, tira mo. Pakita mo yung art niyan. Panahon natin Oy! yan, sir. Panahon, Batang X? Hindi, sir. Ay, Magic Temple. Magic Temple. Oo. Ayos. Siyempre. Maraming salamat, Ninong Rai. May mga sticker ka rin dyan. Baka gusto mo ipagdidikit kung saan-saan. Oy. Ay, kita ko to sa kotse mo kanina. Sabi ko, ay, gusto ko yan. Ngayon, hindi lang Gusto ko yun. yan. Ito, ibibigay ko sa ito. Pero hindi talaga para sa ito. Sige. Para kay Christine to. Ay. Ano ba, bakit? Niya, Kasi ito ay mga pabango from perfume treats. Kasi kapag mabango ka, si Christine ang makikinabang dyan. Ayos. Tandaan mo, ayos. oo. So, ayan, mga pabango from perfume treats. Galing naman to Pwede ko sa bang asawa ko. sample ko isa? Pwede, sampulan mo. Yan, Teka, yan, yan. titignan ko. Sasampulan natin Oo. yung... Uy. Sir, bahapdi yan, sir. Effective, no? Nawala yung sangsang, no? Palag. Nawala yung sangsang. Palag. Oo. Pero wait lang! But wait, there's more! Meron pa! Meron Ilabas na yan! Ilabas na yan! Ay isang one of one Okay. na Dino Cornel Yo, Santo, let's pare. go! Mula kay Gino Roberto yan. Napakaganda Napakaangas niya. naman nito. Oo. Nagtalo kami.
Pinagupitan mo na rin. Pinagupitan ko na rin, oo. Yan yung latest eh. Pinagupitan. Di ba? Nagtalo kami kung may shades ba o wala. Kasi yung profile picture mo may shades. May shades. Sabi ko, hindi naman nagsishades to normally sa content niya. Dahil sige, ganyan naman, kuhang-kuha naman, di ba? Ayos. Ang ganda, di ba? Napakalupit na ito. Gusto Ninong kong Ray. maalala mo tong araw na to. Hindi ka ito makakalimutan. Kasi ako, nagpapasalamat ako sa presensya mo. Nag-enjoy Maraming talaga ako sa salamat, conversation. maraming salamat. Kasi bilang fan mo rin talaga. Alam mo yun, gusto kong malaman yung mga gantong bagay. Kasi pre, kulang yung 90 seconds eh, na nakikita ko sa'yo araw-araw. Tama naman. Kulang yun. Kulang Oo. talaga yun. I mean, gusto kong malaman na mas malalim pa. And I'm sure hindi lang ako. Pati yung mga inaanak natin dyan gustong malaman Yes, yun. mga inaanak. Maraming salamat sa pagpapanood nyo ah. Siyempre naman, and sana susunod na pumunta ka dito sa Pilipinas, magkita pa rin tayo. Yes. Siguro by that time, okay na yung bago studio namin. Every time. Ay, nako, excited. Invitation ba yan? Oo, Invitation pare. ba yan? Oo naman, Ayos, oo huwag naman. makakalimutan yung bagoong ha, sa Oo, susunod, ah. syempre. Kung Ayos. pwede ko lang ipadala sa Amerika yung lintik na Ayos. bagong na yan, papagawa ko. Ayos. Maraming Ninong, salamat. maraming Thank you. salamat sa pag-invite. Oo, maraming salamat. And syempre sa lahat ng kasama mo, maraming salamat din. Thank sa lahat you. na nanonood ngayon, maraming salamat. Oh, sir, i-promote mo na. May concert ka bang parating? Ang ipopromote ko ay wala akong ipopromote eh. Panoorin nyo na lang yung mga short form ko dahil para magkapera ako, makabili ulit ako ng mga maraming gaming setup. Kasi Tama. habang pinapanood nyo ako, mas yumayaman ako. Tama. Makakabili ako. Kasi parang yung Diba? yung Legion ko mo, 3 pa lang ata eh. Ilan ba? Legion ko 4. 4. Gusto mo atang mag-anim eh. Mga 6, di ba? Anim Pero sana. hindi ko pa din papamigay yun dahil Oo. alam niyo naman, madamot ako, di ba? Hanggang tingin lang kayo, pero motivation. Motivation. Di ba? Follow nyo siya pare, andito yung mga socials niya. Malupit yan. Kung ikaw ay gamer na nasa edad namin or mas bata, lahat yan pre, tech, gaming, everything. Pre, naglalaro to ng ng Monkey King. Tawag doon? Black Myth. Black Myth Monkey King Wukong. pala sa Dota. Oo, Wukong, Blindfold. Hindi, di ba? Panis. Paagamit. Paagamit, pre! Paagamit sa... Panis. Yun yung mga content na papanoorin mo talaga, di ba? Panis. Kaya follow nyo siya, pre. Napakaganda ng mga content niya. Again, sir, maraming salamat. Ano yun? Keyboard. Keyboard pa ilalim. Madumi. Madumi. Nilinis. Okay. Sige, Nilinis. sir, tara. Paamoy nga. Pabango kong epekto.